Matalim na tinitigan ni Julina ang kanyang kakambal. Paismid namang sumalampak ng upo si Janine, sabay unat sa dalawang binti at mga braso. Kasunod nun ay ang paghihikab nito. Janine, huwag mo sanang isipin na kontrabida ako sa buhay mo. Nagpapaalala lang ako bilang kapatid mo. Thanks for the concern, sarkastikong sabi ni Janine. Pero matanda na ako para pagsalitaan mo pa ng ganyan. Don't you think you should mind your own business? Napabuntong hininga si Julina. Bilang nakatatanda, hindi niya kayang baliwalain ang pinaggagawa ng kakambal. Naturingan ngang kambal sila nito, pero magkaiba sila sa napakaraming bagay. Lumapit siya sa kapatid. Umupo siya sa katapat na sofa. Sumandal si Janine sa sofa at ipinikit ang mga mata. Waring antok na ito. Paano nga ba hindi ito aantukin gayong 2:00 na ng madaling araw? Madalas na ganong oras kung umuwi ito. Hindi niya alam kung konektado pa rin yun sa trabaho nito. Modelo ang kanyang kapatid, kaya kung saan-saan ito dumadayo sa tuwing may pictorial. Look, Janine, pag may nangyari sa'yo, di ba't ako rin naman ang tutulong sa'yo? Ako rin ang masasaktan, alam mo yan? Muling dumilat si Janine at saka tumingin sa kapatid na waring naiinis. Stop fuzzing, okay? What's the big deal anyway? Ano bang ipinagpuputok ng butchi mo dyan? Umuwi ka sa tamang oras at wala kang maririnig sa akin. Umakto ka ng tama at hindi kita pupunahin. Mag-isip ka ng matuwid at hindi mo maririnig ang payo ko. Yun lang, Janine. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Sa halip na sagutin ay tinitigan lang siya nito at pagkway tumawa ng waring ng iinsulto. My dear sister, you're missing a lot of fun. Do you know that? Look what you've done to yourself. Pareho lang tayong 25 pero mukha na kitang nanay. Masyado ka kasing seryoso sa buhay. Pag hindi ako nagseryoso, walang mangyayari sa buhay natin. Janine, tayo na nga lang dalawa. Bakit ayaw mo pang magpakatino? Maawa ka naman sa akin. Huwag mong ipapasan sa akin ang lahat. Okay, pumayag naman ako. Ang mag-intindi ng lahat dito sa bahay, di ba? Pero Diyos ko naman, Janine, pati ba naman ikaw iintindihin ko pa rin? Pati ba naman ikaw kailangan kong problemahin? At sino naman may sabi sa'yo na problemahin mo ko, ha? Kapatid kasi kita. Bakit hindi mo maintindihan yun? Right, kapatid lang kita. You're not my mother. Ayoko nang sinisermonan ako tulad ng ginagawa mo. Paano nga? Mali ang ginagawa mo. Kung buhay ang mommy at daddy, tsak na sisermonan ka din nila. Mali ang ginagawa ko? Mali ang lahat sa akin? Great! Sa bahay naman na to, wala nang laging tama kundi ikaw. Ikaw na lang ang palaging magaling. Ikaw na lang ang palaging bida. Hindi totoo yan. Nagsukatan sila ng tingin. Galit ang nasa mga mata ni Janine. Pagpapaunawa naman ang kay Julina. Si Janine ang unang nagbawi ng tingin. Binirahan siya nito ng tayo at walang lingon-likod na pumasok sa silid. Pabalibag nitong isinara ang pinto. Napatingala na lamang si Julina. Sa muli niyang pagyuko, kasabay na pumatak ang luha niya. Madalas mangyari ang ganong eksena. At sa tuwing naghihiwalay sila, siyang laging talunan, ang laging naiiwang luhaan. Matagal na nanatili si Julina sa sala. Inilabas niya ang bigat sa dibdib sa pamamagitan ng pag-iyak. Nang makabawi siya, ay saka lang siya pumasok sa kanyang silid. Hindi na naman siya inimikan ni Janine kinabukasan. Kinakausap niya ito ngunit hindi siya sinasagot nito. Ipinaghain niya ng almusal pero hindi ito kumain. Naligo ito at agad ding umalis. Ni hindi nito sinabi sa kanya kung saan to pupunta. Pero natitsak niyang gagabihin uuumagahin na naman ito ng uwi. Nawalan na rin siya ng gana. Ang plano sana niya ay magluto ng espesyal para sa araw na yun ng linggo. Hindi na lang niya itinuloy. Sa halip ay hinarap niya ang labahin at iba pang gawaing bahay. Ang kambal lang ang nakatira sa bahay na yun sa Salcedo Village. Ipinundar yun ng mga magulang nila. Si Patricia, na ina ng kambal, ay namatay sa panganganak sa dalawa. Si Crispolo naman na ama ng kambal ay hindi na nag-asawa pa magmula noon. Isa itong arkitekto, kaya nagawa nitong buhayin sa karangyaan sina Julina at Janine. Parehong tubong Cebu sina Patricia at Crispolo, kaya malayo sa mga kaanak ang kambal. Ang ama lang ang nakalakhan ng dalawa. Kambal man ay magkaiba pa rin sina Julina at Janine. Mabait at mapagpasensya si Julina. Pugnutin at masungit naman si Janine. Maging sa hilig ay hindi rin nagkatugma ang magkapatid. Computer science ang kursong kinuha ni Julina. Si Janine ay tourism
dahil gusto nitong maging isang flight stewardess. Ngunit nakadalawang taon lang si Janine sa kurso ay agad itong nakuha bilang commercial model hanggang sa tamarin na itong magpatuloy ng pag-aaral. Kasabay ng pagganda ng takbo ng career ay nagbago rin ang ugali ni Janine. Mas lumala pa kaysa dati, kaya madalas na itong napapagalitan ng ama. Madalas tuloy magkaroon ng sagutan sa bahay na yun. Pagka-graduate, napasok si Jolina sa Asiatech bilang computer analyst. Parang nabalian ng pakpak ang magkapatid nang mamatay sa atake sa puso si Chris Pulo. Nasa construction site ito nang mangyari yun. Si Jolina ang labis na naapektuhan sa pangyayari dahil siya ang umako sa responsibilidad na naiwan ng ama. 1 taon at kalahati na ang nakakaraan, pero sariwa pa rin kay Jolina ang pagkawala ng ama. Nakagawian na ni Jolina ang lumipat sa kabilang bahay kapag tapos na siya sa trabaho o kapag wala siyang pasok sa office. Bahay yon ni na Mommy Monica at Daddy Roberto. Mahigit 50 na ang edad ng mag-asawa. Naging kapalagayang loob ng kambal ang mga ito mula nang lumipat ang mga ito doon. Mahigit na 5 taon na ang nakakaraan. Ang 4 na anak ng mga ito ay nasa ibang bansa at may sari-sarili ng pamilya. Liban sa bunso nilang danggangalang Aaron. Sa picture lang nila nakita ang mga anak ng mag-asawa. Plain housewife si Mommy Monica kaya lagi lang itong nasa bahay. Isang bank manager naman si Daddy Roberto sa Makati. Taga Davao ang mga ito, pero dahil nasa Manila ang trabaho ni Daddy Roberto, ay sa Maynila na tuluyang nanirahan ang mga to. Ayon kay Mommy Monica, matagal nang pinipetisyon ang mga ito ng mga anak pero walang ambisyon ng dalawang matanda na mga ibang bansa. Nang hapon na yon, naabutan niyang nag-aalis ng mga tuyong dahon ng alagang roses si Mommy Monica. Nasa maliit na garden nito sa harapan ng bahay. "Mommy, dinalhan ko kayo ng gelatin. Gumawa ho ako eh." Ang mag-asawa mismo ang nag-utos sa kanila ni Janine na mommy at daddy ang itawag nila sa mga ito. "Naku, itong batang to talaga. Salamat." Inilapag niya sa batong bench ang lianera ng gelatin at tinulungan niya ito sa ginagawa. "Si Janine nga pala, nasaan?" Lumungkot kapag daka ang magandang muka ni Jolina. Hindi yon nakaligtas sa mga paningin ng matanda. "Bakit? Nag-away na naman ba kayo?" Nagpaalpas ng buntong hininga si Jolina. Nakaunawa si Mommy Monica. Napapalatak ito at napailing. "Hey, kailan kaya magbabago ang kapatid mong yun?" Napakagatlabi si Jolina. Parang mapapaiyak na naman siya. "Nahihirapan na nga ho akong makitungo sa kanya, Mommy. Kung minsan ho kasi sumusobra na talaga ang kapatid kong yun." "Pagpasensyahan mo na lang, anak. Talaga nga yatang ganun eh. Isa daw sa kambal ang talagang naiiba ng ugali. Habaan mo pa ang pasensya mo. Total ikaw itong masigit na nakatatanda at mas nakaiintindi. Pasaan ba't magkakaisip din ng kapatid mong yun?" Ang pinipigil na luha ni Jolina ay humulagpos din. Totoong napakababaw ng luha niya. Bukod doon ay sensitive siyang masyado. Napasinghot-singhot siya para pigilin ang pag-iyak. Napapahiya din naman siya kay Mommy Monica. Kung minsan ho, parang ayoko na din siyang pakialaman eh. Wala naman ako napapala kundi sama ng loob." "Aba, wag ganun anak. Pag napasama ang kapatid mo, ikaw din naman ang maaapektuhan." "Hindi naman ho niya ako pinakikinggan. Kung buhay lang sana ang daddy." Napasigok na siyang tuluyan, kaya hindi na niya nadugtungan ang sinasabi. Tinapik siya sa balikat ni Mommy Monica. Pinakalma siya nito at pinatahimik sa pag-iyak. "Kaunting tiis pa anak. Tatawag ka palagi dun sa nasa taas. Nang sa ganun ay makayanan mo ang iyong pasang krus. Yan ang kakambal mo." Humikbi-hikbi siya. Hanggang maaari ay ayaw niyang umiyak, lalo na pag nakikita siya ni Janine. Madalas pa nga siyang pagsabihan nito na nagdadrama na naman siya. Ganon ito kawalang pakialam sa feelings niya. Kung pwede nga lang niyang piliin ang magiging kapatid, minsan ay naibubulong niya sa sarili. Yun ay kapag pikang-pikan na siya kay Janine. Pero kapag naglubag ang kanyang loob, ay binabawi din naman niya ang isiping yun dahil mahal niya talaga ang kakambal. "Hala, tumahang ka na. Wag na nga lang siyang pag-usapan natin. Alika sa loob at nang matikman ko yung niluto mong gelatin." Pinunasan niya ang luha. Kinuha niya ang gelatin sa bangko at inakay si Mommy Monica papasok sa bahay. Tumuloy sila sa kusina. Siya na ang naglabas ng platito at kutsarita na gagamitin nila. Mula sa refrigerator ay may inilabas si Mommy Monica. "Tikman mo itong cake. Iniwi sa akin kagabi ito ni Roberto eh. Hindi naman namin naubos kaya hanggang ngayon ngay meron pa rin. Hala, maupo ka na't kumain tayo." Inihiwa niya ang matanda ng gelatin.
Inilagay niya yon sa platito at iniabot niya rito. Pagkway kumuha siya ng isang hiwa ng cake at tinikman yon. Blueberry cheesecake. Paborito niya. May ibabalita nga pala ako sa'yo. Biglang may naalala ang matanda. Kagabi ko sana gustong itawag sa inyo. Ano ho yun? Nag-overseas call kagabi ang bunso ko, si Aaron. Uuwi na raw siya dito, any day next week daw. Napangiti siya kay Mommy Monica. Nahalata kasi niya sa reaksyon nito na hindi pa man ay excited na ito sa pag-uwi ng bunsong anak. Di mabuti kung ganun. Magbabakasyon ho siya dito? Di ho ba ang sabi niyo ay architect si Aaron tulad ng daddy ko? At malakas na wika niyo ang kita niya dun sa Nevada? Yun ang sabi niya. Parang gusto nga raw muna niyang magpahinga sa trabaho at dito raw niya gustong magbakasyon. Ika ko nga, mabuti naman at nagsawa din siya sa pera. Alam mo kasi, masyadong workaholic ang anak mong yun eh. Dibdiban talaga kung magtrabaho. Ayaw niyo ho ba nun? Mabutit hindi tatamad-tamad. Aba, talagang hindi tamad si Aaron ko. Pag uwi niya dito, kukumbinsihin kong huwag nang umalis ulit. Nadumito na lang. Gamitin ko kaya ang blackmail. Ano sa palagay mo? Natawa siya. Sabik na ho talaga kayo sa anak niyo, no? Totoo yun, Julina. Mantakin mo namang magwa8 taon na kaming nagkakalayo. Mahirap pala ang ganun. Pag pala may kanya-kanyang pamilya na ang mga anak, minsan na lang kung maalala ang magulang. Biglang bumalatay ang lungkot sa anyo nito. At least ho, kumpleto pa rin kayo kahit na magkakalayo. Kami. Kung sa bagay, kaya nga itong si Aaron ko, pipigilan ko na talagang umalis pa. Total, wala pa naman siyang pamilya. Bakit nga ho ba? Ang sabi ninyo, 30 years old na ho siya, di ba? Ewan ko ba sa batang yun? Pihikan yatang masyado eh. Anito. Napakunot siya nang tumitig ito sa kanya ng makahulugan. At tila ba sinisipat-sipat siya nito, partikular ang buo niyang muka. Bakit ho niyo ko tinitingnan ng ganyan, Mami? Aha, kasi ngayon ko lang napuna. Na ano ho? Malaki ang pagkakawangis ninyo ni Aaron ko. Natawa siyang bigla. Ireto ko kaya siya sa'yo. Lalo siyang natawa at pagkway napailing. Gwapo ang anak ko ah. Nakita mo na sa picture, diba? Kuha nga yun nung teenager pa siya pero tsak kung mas lalong gwapo si Aaron ko ngayon. Stable na rin naman. Palagay ko bagay kayo, Julina. Mami talaga, para kayong matanda sa una niyan eh. Hindi na huuso ngayon yung reto-reto ng magulang. Tsak na tsak ko kapag nakita ka ni Aaron ko'y magugustuhan ka niya. Ba't nga ba ngayon ko lang to naisip? Di sana'y pinadalhan ko siya ng picture mo. Hindi bale, total uuwi naman na siya. Di personal ka pa niyang makikita. Mami, wala ho sa bokabularyo ko ang pag-aasawa. Ang bata-bata ko pa ho eh. 25 ka na kamo, di ba? 30 naman si Aaron ko. Tamang edad para magpamilya. Talagang irereto ko siya sa'yo. Natawa na lamang siya kay Mami Monica. Inihatid ni Jason si Julina ng hapong yun. Matagal na niyang manliligaw si Jason. Manager ito ng Asiatech at anak ng isa sa mga stockholder ng nasabing kumpanya na distributor ng mga computer. Mabait si Jason. Gentleman. Sa loob ng halos 2 taon na nitong panliligaw sa kanya, parang hindi niya ito nakitaan ng pagkainip. Matyaga ito sa panliligaw sa kanya, ngunit hindi niya magawang pilitin ang sarili na ibigin ito. Gusto niya si Jason, pero hindi niya maramdamang mahal niya ito. Natitsak niya ang damdamin at hindi basta nalilito lang ang puso niya. Ilang ulit na rin naman niyang tinapat si Jason pero talaga yatang pursigido ito sa kanya. Pagkahatid sa kanya ni Jason ay hindi na ito nagtagal. Nagpaalam din ito kaagad. Kabibihis lang niya ng pambahay, shorts at t-shirt na nakagawian niyang isuot nang marinig niya ang malakas na pagtawag ni Mommy Monica. Tinungo niya ang pintuan para pagbuksan ito. Pero hindi ito ang nakadaupan niya ng tingin nang mabuksan ang pinto. Agad siyang humanga sa magandang mata ng lalaking kilala lang niya sa picture at sa mga kwento ni Mommy Monica. Ngumiti ito kapag daka sa kanya. Mabutit dumating ka na! Kanina ka pa namin iniintay eh! Bungad ni Mommy Monica. Pasok ho kayo! Yaya niya sa mag-ina. Si Aaron, pakilala ni Mommy Monica. Kanina lang siya dumating. Hi, Julina. Minsan pang ngumiti si Aaron. Hi! Kilala na kita. Madalas ka kasing ikwento sa akin ni Mommy. Upo kayo. Tama si Mommy. Mas gwapo nga si Aaron sa personal. Napakagwapo, sabi niya sa isip. Naupo ang mag-ina. Mom, ba't hindi niyo naman sinabi sa aking beauty queen pa lang ipapakilala niyo sa akin? Di sana nakapagpagwapo naman ako ng husto. Natawa siya sa sinabi nito at siguro ay nag-blush din. Di ba nga, sabi ko sa'yo.
Sabi niyo maganda lang. Napakaganda ho eh. Mabiro pala ang anak niyo, Mommy. Nangingiting singit niya. Totoo sinabi ko. Di ba, Mommy? Sige na nga, naniniwala na ako. Nagkatawanan sila. Naasiwa siya bigla nang waring sipatin siya ng husto ni Aaron. Nakatayo pa naman siya kaya na-conscious siyang bigla sa suot niya. Teka, ikukuha ko yun ng... Huwag na, Jolina. Katatapos lang namin. Ikaw ba'y kumain na ng lagay na yan, hane? Sa labas ho, Mommy. Anya. Umupo siya sa isang sofa. Niyaya ho kasi ako ni Jason ho. Napatingin siya kay Aaron na tingin niya ay biglang kumunot ang noo. Sino naman yung Jason? Tanong ng binata. Manliligaw niya yun, anak. Napatango si Aaron pero may nahalata siya sa tingin nito. Parang biglang naiba. Sabi ko nga dito ay ipakikilala ko siya sa'yo. Sabi ni Mommy Monica. Mommy, bakit mukhang wala yata akong pasalubong? Naisip niyang ibiro rito. Aba meron! Salo agad ni Aaron. Nakalimutan ko lang dalhin. Sandali, uuwi ako ulit. Biro lang! Dugtong niya. Marami akong uwing chocolates. Bibigyan talaga kita. Ako lang? Paano naman ang kapatid ko? Oo nga pala, di bibigyan ko din siya. Natawa ulit siya. Ngumiti si Aaron. Lumakas ang kabog sa dibdib niya. Nasaan na nga palang kakambal mo? Tanong nito. Mabuti pa'y ako na ang umuwi. Paalam ni Mommy Monica. Diyan na muna kayo at ako na ang kukuha ng chocolates. Mommy naman, nagbibiro lang sabi ko eh. Hindi, talagang may pasalubong kayo. Diyan ka muna, Aaron. Mabilis na nakaalis si Mommy Monica. Nahula niya ay sinadyang magkasarilinan sila ni Aaron. Ano nga yung tinatanong mo kanina? Nasaan ang kakambal mo? Si Janet nga ba yon? Janine, wala pa nga siya hanggang ngayon eh. Maya-maya siguro darating na yon. Napatangu-tangu ulit si Aaron. Pagkway tumitig na naman sa kanya. Naaasiwa na naman siya. Kailan nga ba ang balik mo sa States? San ka nga ba dun? Nevada, kadadating ko lang. Pinapaalis mo na agad ako? Hindi naman. Ang sabi kasi ni Mommy ay magbabakasyon ka lang daw dito. Yun nga actually ang original plan ko. Pero baka magstay na muna ako dito. Depende rin. Anito at saka nagkibit balikat. Gusto niyang itanong kung depende saan. Pero naisip niyang wala na nga pala siyang pakialam dun. I heard na kayong dalawa lang dito ng sister mo. Patay na mga parents namin. Si daddy nga, kailan lang. Sorry, sabi nito. Alam mo, marami nang naikwento sa akin si Mommy kanina tungkol sa'yo. Este sa inyo. Ano-ano kaya yun? Parang gusto kong kabahan ah. Sa'yo rin, marami na siyang naikwento sa amin. Os, ano-ano? Positive ba o negative? Both. Napapalatak ito. Tapos ay napailing. Sana yung positive lang ang kinukwento niya sa inyo. Nakakahiya sa'yo yung pati yung hindi, biro lang. Puring-puri ka nga sa amin ng mommy mo. Pet ka daw niya. Ngumiti itong bigla. Mabuti naman kung ganun. Akala ko, nasira na agad ako sa'yo eh. Parang may double meaning ang sinabi nitong yun. Pero pinili niyang ignorahin na lamang yun. Marami pa silang napagkwentuhan ni Aaron. Natuklasan niyang masaya palang kausap ang lalaki. May sense ang mga sinasabi nito. Pero pag nagagawin na sila sa mga personal na paksa na napupunan niyang sinasadya nitong isingit sa usapan nila, gumagawa siya ng paraan para ma-divert yon sa ibang topic. Hindi lang niya mawari kung gusto siya nito. Nakauwi si Aaron pero hindi na nagbalik pa si Mommy Monica. Kaya natsak niya ang kutob na sinadya nitong iwan sila ni Aaron. Hindi din niya napigil ang sarili sa pagpunta kina Mommy Monica kahit ayaw sana niya. Kaya kahit sa oras na yon, 5:30 pa lang ng umaga at medyo madilim-dilim pa, ay sumugod siya sa kabilang bahay. Ang tindi ng kaba niya dahil sa pag-aalala. Si Mommy Monica ang nagbukas sa kanya na mukhang bagong gising ito. Nakapantulog pa rin ito na tulad niya. Oh, Jolina, bakit? Mommy! Napubunghalit siya ng iyak. Abi, ano nangyari sa'yo, bata ka? Pumasok ka nga muna sa loob. Pinaupo siya nito sa sofa. Pinayapa. Huminahon ka nga muna dyan. Saway ni Mommy Monica. Ano ba talaga nangyari? Mommy, si Janine ho hanggang ngayon hindi pa umuwi. Ha? Abay, saan naman kaya nagpuntang batang yun? Hindi ko nga ho alam eh. Hindi man lang ho tumatawag sa phone. Hintay nga ho ako ng hintay kagabi hanggang sa nakatulugan ko na. Pagising ko nga ho, wala pa din siya. Wala ho siya sa silid niya, Mommy. Napapalatak at napailing si Mommy Monica. Ang batang yun talaga, oo. Hindi na nga nakakatulong na may merwisyo pa. Hindi na naawa sa kapatid na ire. Napasigok siya sa pag-iyak. Kung ano-anong katatakutan na ang pumapasok sa isip niya. Mommy? Tawag ni Aaron. Nalingunan nila ang binata sa puno ng hagdan.
Mabilis itong bumaba at lumapit sa kanila. Siguro ay nagising ito sa ingay nila. "What's wrong? Jolina, bakit ka umiiyak?" Nakalapit agad ito sa kinauupuan niya. Kung bakit naman lalo siyang napaiyak sa tanong nitong yun. "Hindi pa kasi umuwi hanggang ngayon si Janine, anak. Sino nga ba naman ang hindi mag-aalala nun?" "Ganun ba? Madalas na ba niyang gawin ng ganito o ngayon lang?" Ngayon lang. Kaya nga nag-aalala ko ng ganito. Dati naman kahit madaling araw na umuwi siya." Paputol-putol niyang sabi, kasalit ng paghikbi. "Dito ka nga muna, Aaron. Ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Sandali, Jolina." Si Aaron ang humalili sa upuang iniwan ng ina. "Relax. Baka naman may dahilan kung bakit hindi siya nakauwi." May phone naman. Sana naman ay tumawag siya at nagsabi na hindi siya uuwi. Aaron, baka kaya may nangyari na sa kapatid ko." Nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang kaba at tensyon. Hinawakan ni Aaron ang dalawa niyang kamay, pinisil-pisil. Sa paraang yun siya nito gustong pakalmahin. "Hindi naman siguro, wala naman sana. Tumahan ka na. Ayan at mugtong-mugto na ang mga mata mo. Pag nagliwanag, tutulong ako maghanap sa kanya." Pinipigilan niya ang pag-iyak, kaya panay ang hikbi niya at pagsinghot. Pasensya na kayo. Pati tuloy kayo na abala ko." "Wala yun. Sabi nga ni Mami, hindi na daw kayo iba sa amin. Parang anak na nga din daw ang turing nila sa inyong magkapatid." Hindi siya umimik. Napayuko na lang siya. Hawak pa rin ni Aaron ang dalawa niyang kamay at tila ayaw nitong bitiwan ang mga yun. Sa kabila ng nababagabag na damdamin, hindi niya naiwasang may madamang kakaiba. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng damdamin yun. Basta ang alam niya, gusto niya ang damdamin yun. "Oh, magkape muna kayo." Hinila niya bigla ang mga kamay niyang hawak pa rin ni Aaron. Ibinaba ni Mommy Monica ang tray ng 2 tasa ng kape sa ibabaw ng center table. "Oh, ano nangyari dito?" Si Daddy Ruperto. Pababa ito sa hagdan. "Si Janine kasi hindi pa umuuwi." Maagap na paliwanag ni Mommy Monica. "Ha? Bakit?" "Wala ngang nakakaalam, kaya hayan at nag-iiyak na yang si Jolina. Halika na nga doon sa kusina at doon ka magkape. Magluluto doon din tuloy ako ng almusal. Aaron, alalayan mo nga muna yan si Jolina." "Ako na po bahala dito, Mommy." Naiwan ulit sila ni Aaron. Kinuha nito sa misita ang isang tasa ng mainit na kape. "Inumin mo na muna tong kape mo." Anito, ito pa mismo ang humawak sa tasa at pilit siyang pinainom. "Ako na." Tanggi niya, pero hindi nito binitiwan yun. Ito pa rin ang nagpainom sa kanya. Lumagok siya ng ilang lagok. "Ayoko na." Binaba nitong muli ang tasa sa misita. May hatid na namang kakaiba sa kanyang pandama ang ginawa nito. Damdaming hindi niya dapat pinag-uukulan ng pansin sa ganitong sitwasyon. Pero anong magagawa niya kung ayaw paawat ng puso niya? "May phone contacts ka ba ng mga kaibigan niya?" "May ilang phone contacts akong nahalungkat. Nakakahiyamay ng bulahaw ako sa kanila. Hindi naman daw nila alam kung nasan si Janine." "Wala ba siyang nabanggit sa'yo? I mean, na may pupuntahan siya or what?" Napapahiyang iniiwas niya ang tingin dito. Ilang araw na kasi na hindi kami ganong nag-uusap. Galit kasi sa akin si Janine. Mula nung huling sitahin ko siya dahil minamadaling araw nga palagi ng uwi." Napailing si Aaron. "Totoo nga pala sabi ni Mommy. Problema mo daw ang kapatid mo." Hindi siya nakaimik. Hindi lang basta problema, kundi pasang krus pa. Gusto sana niyang sabihin pero nakahiyaan na niya. Hindi inaasahan ni Jolina na hihingi agad ng sorry si Janine nang dumating ito bandang 10:00 ng umaga. Lahat na yata ng presinto sa buong kamay nilaan ay natawagan na nila. Si Aaron ang posibleng dahilan, naisip niya. Dinatnan kasi nito doon si Aaron. Hindi kasi humiwalay ang binata sa kanya. Ito nga ang may suhestyon na tumawag sila sa mga presinto. "Nag-location kasi kami," dagdag na paliwanag nito. "Nawala naman sa loob ko na tumawag pa sa'yo." "Sino siya?" "Si Aaron nga pala," pakilala niya. Tumango at ngumiti si Aaron. Hindi nakaligtas kay Jolina ang kakaibang kislap ng mga mata ni Janine nang gumanti ito ng ngiti sa binata. "Aaron? Hindi ba Aaron din ang pangalan ng anak ni Mommy Monica?" "Ako nga yun." Maagap na sagot ni Aaron. "Kadadating ko lang the other day." "Mas gwapo ka pala sa personal?" Natawa si Aaron, pero sa tingin ni Jolina, nag-blush ito sa kaprangkahan ni Janine. "Kumain ka na ba? Gusto mong pagluto kita?" Tanong niya. "Hindi na. Antok na ako eh. Gusto ko nang matulog." "Di sige, magpahinga ka na." "Nice meeting you, Aaron. I'll talk to you some other time, okay? Maybe we can go out for a date." "Sure.
Sige, pahinga ka na. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Janine kay Aaron bago tuluyang pumasok sa silid. Ang bait mo palang kapatid. Baling ni Aaron kay Jelena. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Saka siya napabuntong hininga. Mahal ko lang talaga ang kapatid ko. Ikaw, mahal ka ba niya? Saglit na nagdaop ang mga mata nila. May ibig ipakahulugan si Aaron. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Hindi niya ito sinagot. Pagkway tumayo na rin si Aaron. Sa kwento ni Mommy, parang hindi yata. Napatunayan ko ngayon, she doesn't care about you. Kahit mag-alala ka pa. As if kayang alisin ng sorry niya ang pag-worry mo. Ganun talaga si Janine. Anya, paiwas ang tingin niya rito. Kaya kahit mali na ang ginagawa niya, pinagpapasensyahan mo pa rin. I don't think that's wise, Janina. Ayoko lang na mag-away pa kami ngayon. Kaya hanggang mapagpapasensyahan ko siya, ginagawa ko. Pero pinagsasabihan ko din naman ang kapatid ko. At hindi pa din nakikinig sa'yo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Salamat pala. Pasensya na sa pang-aabala ko. May utang na loob ako sa'yo. Don't mention it. I intend to collect later anyway. Napabilis ang paglingon niya rito. Natawa siya nang matsak niyang biro yun. Ganyan nga, dalasan mo ang pagtawa. Mas bagay sa'yo pag nakangiti ka. You look lovelier. Napalis bigla ang pagkakangiti niya. Napalitan yun ng pagkaasiwa. You know what, Jelena? Hanga ako sa mga tulad mo. You're so caring and loving. Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko sa kapatid ko. Sino pa nga ba ang magmamalasakit sa kanya kundi ako, di ba? Mumiti na naman ito. I think you'll make a perfect wife and mother, Jelena. Hindi siya dating palablush, pero ngayon ay nadadalas na dahil kay Aaron. May perpekto bang tao? Wala naman, di ba? Baka hinahanap ka na ni Mommy. Pag-iiba niya sa usapan. Bakit? Nagsasawa ka na ba agad sa pagmumukha ko? Alam niyang tinutudyo lang siya ni Aaron at siguro ay gusto lang talaga siya nitong patawanin. Natutuwa ang puso niya, dama niya. Pero may bahagi sa kanya na kumukontra. Ang isip niya. Oo, nagsasawa na ako sa pagmumukha mo kaya umuwi ka na. Baka ikaw naman ang ipanawagan ni Mommy sa mga presinto. Natawa si Aaron. Sige na nga. Paano? Papasok ka pa ba niyan? Bukas na siguro. Anya. Tatawag na lang ako sa opisina. Good. Mamasyal na lang tayo mamayang hapon. Hindi siya agad nakasagot. Tama ba ang hula niya na ang kagustuhan nitong makipaglapit sa kanya ay dahil sa may motibo ito na maging masigit pa sila sa magkaibigan? O masyado lang mabilis ang takbo ng utak niya? Jelena, pwede? Ha? Matagal din ako nawala dito sa atin. Gusto ko ngang mamasyal, but I don't know where to go. Isa pa, baka maligaw lang kasi ako. Pwede ba kitang maging guide? Please? May magagalit ba? Hindi yun. I mean, bakit kasi ako ang niyayaya mo? Yung Jason na yon? Namula na naman siya. Bahagya niya itong iningusan. Sige na nga, sasamahan na kita. Total naman, inabala kita. Pagsang-ayon niya. Napipilitan ka lang yata eh. Hindi. Sige, mamayang hapon. Saan mo nga pala gusto magpunta? Bahala ka na. Okay, sige. Bumalik ka na lang dito mamayang makapananghalian. Pagluluto ko pa kasi si Janine para pagising niya kakain na lang siya. Minsan pang napatitig sa kanya si Aaron. Paghanga ba ang nakikita niya sa mga mata nito? Ang swerte talaga sa'yo ni Janine. Know what? Somebody must put some sense into her head before it's too late. Somebody must let her know how grateful she should be for having a sister like you. Tipid niya itong initian na ginantihan nito ng matamis ding ngiti. Pagkway nagpaalam na to. Sinimulan niyang harapin ang pagluluto. Sa Ayala Center niya niyaya si Aaron at nagustuhan naman nito ang lugar. Nalibang siya sa pag-window shopping. Nang magutom sila ay nagyaya itong kumain sa isang restaurant doon. Natuklasan niyang ang lakas pala nitong kumain. Pinuna rin siya ni Aaron. Ang hina naman daw niyang kumain kaya daw pala ang sexy-sexy niya. Papuring ikinapamula naman niya. Pagkatapos silang kumain ay nagpaikot-ikot ulit sila. Naaasiwa man ay napilitan siyang pumayag na hawakan ni Aaron sa isang kamay. Magka-holding hands sila habang namamasyal. Pumiksi siya nung una pero sukat na magalit ito at tumigil sa paglakad. Nagmatigas itong hindi aalis sa pwesto kung hindi siya papayag. Nagpatay mali siya na lamang siya pero unti-unti na rin namang nawala ang pagkaasiwa niya. Nang mapatapat sila sa Villayo Jewelry Shop, pilit siyang hinatak nito na pumasok sa loob. May gusto lang daw itong tingnan. Pumayag na rin siya. Nag-ikot-ikot sila sa loob. Halos lahat ng items ay tiningnan nito. Panay ang ngiti at pagpapabeautiful eyes ng mga sales lady ron. Siyempre, napakagwapo yatang customer na kasama niya na panay rin naman ang ngiti sa mga yon.
Ibig tuloy niyang mainis. Hindi ka naman yata bibili. Labas na tayo. Bulong niya rito. Malay mo may magustuhan ako. Sige pa rin ito sa katitingin. Huminto ito sa harap ng glass stand na puro necklace at pendant ang laman. Look, maganda ba yun? Tanong nito sa kanya. Lumapit siya. Ang itinuro nito ay isang chain necklace. Oo naman, pati nga presyo ang ganda-ganda din. Shhh! Biro niya. Nakita niya ang tag price nun. Miss, patingin nga nito. Sabi ng binata sa sales lady. Agad na nilabas ng sales lady ang kwintas. Inabot nito yon kay Aaron. Ilang karat to, miss? 22K ho yan, sir? Itinaas ni Aaron ang kwintas at minsan pang sinipat. Ano bang pendant ang bagay dito? Abat talagang bibili ang loko? Naisip niya. Eto ho, mamili kayo, sir. Gumawi si Aaron sa side ng mga nakahilerang pendant na puro nakakahon sa pelos na lalagyan. Julina, ikaw nga pumili. Baling nito sa dalaga. Dakilang tagapili tuloy ang labas niya. Tumingin siya sa glass stand. Yung archer na yon, cute. Bagay sa chain na yan. Para sa lalaki naman yan, di ba? Babae, pagbibigyan ko nito. Napatingin siya rito. Pero sa mga pendant pa rin nakatingin si Aaron. Ipangre-regalo ba nito ang kwintas? Sa girlfriend siguro nito sa Nevada, naisip niya. May ibinubulong ang puso niya pero pilit niya yung inignora. Miss, patingin nga ng pusong yun. Maganda nga ang pusong pendant na itinuro nito. Katunayan ay yun din ang una niyang nagustuhan. Kaya lang ay pambabae yun. Akala niya ay para kay Aaron mismo ang kwintas kaya yung archer ang itinuro niya. Maganda ba? Baling nito sa kanya nang mahawakan ang naturang pendant. Oo, walang pangit sa ganyang halaga. Gusto sana niyang idugtong. Kukunin ko tong 2 to, miss. Natuwa ang sales lady. Agad niresibuhan ang mga naturang items. Cash or credit card, sir? Cash. Ang swerte naman ng pagbibigyan nito, naisip niya. Malaki rin naman ang halaga ng mga yun. Lumabas na sila ron pagkatapos. Ipinamulsa lang nito ang nakakahong alahas. Ang gastador mo pala? Anya. Nagkibit balikat lang ito. Uwi na ba tayo? Maaga pa, 6:30 pa lang. O pasyal pa tayo. Buhay pa ba yung Parks and Wildlife? Oo naman. Doon ko gustong pumunta. Tara. Pero, sandali lang tayo. Gusto ko lang ulit makita yun. Napapayag na naman siya nito. Nagtaksi sila papunta sa Parks and Wildlife. Ang sabi ni Aaron, sa susunod daw ay kotse naman ang bibili nito. Para raw hindi sila nahihirapang mag-commute pag namamasyal sila. Ibig bang sabihin nito ay madalas na silang mamamasyal? Sa halip na itanong yon ay nanahimik na lang siya. Pagdating sa park ay bumili ito ng makukutkot. Umupo sila sa isang bench na malapit sa lake. Inumpisahan nilang kumain. Maya-maya ay inilabas na nito ang kahon ng kwintas. Ang ganda, no? Oo naman. Deserving naman ang pagbibigyan ko eh. Sukat mo nga. Ay, ayoko nga. Pag sinukat ko yan, hindi ko nauubarin. Sige ka. Okay lang. Hindi ko naman na talaga ipauubad sa'yo eh. Napatitig siya rito. Kumabog ng mas malakas ang dibdib niya. Kung sa akin mo ibibigay yan, hindi ko tatanggapin. Naisip niyang sabihin pabiro. Bakit naman? Approve naman sa taste mo to, di ba? Basta, ayoko niyan. Sige, kung ayaw mo to, itatapon ko na lang to. Banta nito. Doon sa lake. At tumayo nga ito. Humakbang palayo patungo sa lake. Tototohanin nga yata. Sandali! Nakakainis to. Ba't may tatapon? Ibigay mo na lang kay mommy. Itinuloy pa rin nito ang paghakbang. Ano ba? Akin na nga. Tatanggapin ko na. Sa isang kisap mata ay nasa harap na niya ulit si Aaron. Mabilis nitong naisuot sa kanya ang kwintas. Saka muling tumabi sa kanya. Huwag mo ubarin yan. Sayang yan ang friendship natin. Friendship? Yun nga lang kaya talaga. Kunway iniusan niya to. Kung hindi lang ako nanghihinayang na baka nga itapon mo to, talagang hindi ko to tatanggapin. Ang mahal-mahal kasi. I told you, worth it ka naman. Minsan pa niya itong iningusan. Niyaya niya na itong umuwi bago pa sila magkaasiwaan kasi ay natatakot na siyang salubungin ang mga titig ni Aaron. Marami ang nakapansin sa bagong kwintas ni Julina. Ngumingiti na lang siya pag may nagtatanong kung binili ba niya yon o may nagbigay sa kanya. Pero hindi siya nakapagsinungaling kay Janine. Nasabi niya rito na bigay yon ni Aaron. Hindi ito nag-comment, pero nahalata niya ang pasimpleng pag-ismid nito. Inignora na lang niya ang ginawi ng kapatid bagamat may kutob siya kung bakit naging ganon ang reaksyon ng kapatid. Nang hapong yun ay ginulat siya ng pagdating ni Aaron sa office niya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Nagtaas siya ng isang kilay. Ayaw mo? Sige, alis na lang ako. Baka may iba nga palang maghahatid sa'yo. Sorry. Tumalikod dito. Akmang lalabas na ng pinto ang binata nang makasalubong nito si Jason. May bisita ka pala, ani Jason. Jason, si Aaron, si Jason, manager namin dito.
Nagtanguan ang dalawa. Halatang nagkatensyon agad sa pagitan ng mga ito. Pakiwari niya ay siya ang naiipit. Itatanong ko lang kung pwedeng iyayain ka ulit na mag-snack, Jolina. Sabi ni Jason. Paano ba yan, Jolina? Sabad ni Aaron. Sabay baling kay Jason. May lakad kasi kami, kaya nga dinaanan ko siya ngayon. Gustuhin man niyang pasinungalingan ang sinabi ni Aaron ay nagdalawang isip siya. Baka kasi magdamdam si Aaron kapag napahiya ito kay Jason. Ganun ba? Di sige, next time na lang, Jolina. Napatango na lang siya kay Jason. Makahulugang tingin ang pinukol ni Jason kay Aaron bago tumalikod. Ngiting-ngiti si Aaron nang tingnan niya ito. Thanks, sa labas na kita hintayin. Pakisabi na lang sa boyfriend mo. Best of friends tayo para hindi siya magselos, okay? Inirapan niya to. Natawa si Aaron at pagkatapos ay lumabas na to. Hindi na siya nakapag-concentrate sa ginagawa nang maiwan siyang mag-isa. Pinag-isip siya ng huling sinabi ni Aaron. Alas 8 na ng gabi nang makauwi sila dahil kung saan-saan pa siya niyaya ni Aaron. Ipinagyabang kasi nito sa kanya ang bagong biling kotse na second hand pero mukhang bago. At ang sabi, hindi na raw sila mahihirapang mag-commute sa tuwing aalis sila. As if papayag nga siyang sumama rito palagi. Laking gulat tuloy niya nang madatnan nila sa bahay si Janine. Never kasing umuwi ito ng ganun kaaga kaya alam niyang may ibang dahilan nito. Ginabi kayo anito sa tonong naninita. Niyaya ko kasi si Jolina. Maagap na paliwanag ni Aaron. Agad nang initian ni Janine ang binata at agad ding ikinawit ang braso rito. Okay lang, alika, pasok ko muna. Nagpatiuna na siyang pumasok. Halatang halata si Janine. Noon lang napatunayan ni Jolina sa sarili ang dati ay kutob pa lang. May gusto nga si Janine kay Aaron. Hindi nakatanggi si Aaron nang hatakin ito ni Janine paupo sa sofa. Nagpakadikit-dikit ito. Kulang na lang ay yakapin ang binata. Salamat nga pala sa blowout, Aaron. Magbibihis lang ako. Ikaw na munang mag-estimate sa kanya, Janine. Sure! Ngiting-ngiting sagot ni Janine. Kay Aaron nakatingin. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang silid. Ang daya mo Nag-blowout ka pala, hindi niyo ako sinama. Ano bang okasyon? Sabi ni Janine sa binata. Walang okasyon. Mo, next time, ikaw naman ay ibablowout ko. Promise yan At saka nga pala, bakit si Jolina ay binili mo ng necklace? Gusto ko, ako rin. Napalunok si Aaron at bahagyang umusad ng upo. Halos nakasandal na rito si Janine na ang suot pa naman ay pagkaiksing short at sleeveless blouse na ubabot lang sa bandang puson ang haba. Sa pananamit na lang ay halatang balak nitong iseduce ang kaharap. Oo ba? Sige, bibili din kita. Ayan! Promise ha? Tumango si Aaron pero halatang napilitan lang na tila hindi naman pinansin ni Janine o talagang ayaw pansinin. Lumabas si Jolina mula sa silid. Nakabihis na siya ng pambahay. Biglang tumayo si Aaron na parabang napaso ng kung ano. Hindi nakaligtas kay Jolina ang biglang pagsimangot ng kapatid. Tutuloy na muna ako, Jolina. Janine. Maaga pa naman Tutol agad ni Janine. Kwentuhan muna tayo. The night is still young. Dugtong pa nito. Nawaring nang aakit ang pagkakatingala kay Aaron. Hindi pa kasi ako umuwi buhat kanina umaga. Katwiran ng binata. Sige na nga. Teka, kailan nga pala tayo lalabas? Ha? Ngayon ka lang nag-promise na ako naman ang ibo-blowout mo, di ba? Kinalimutan mo na yata agad Umarte pa si Janine na waring nagagalit. Gusto niyang mapahiya kay Aaron sa inaakto ng kapatid. Hindi naman niya magawang pagsabihan si Janine ng harapan. Bukod sa alam niyang tsak na aasikan siya nito, tsak din niyang masasayang lang ang laway niya dahil hindi naman siya pakikinggan nito. Talagang ayaw mo yata Hindi ka na nakasagot dyan. Hindi. Tumingin sa kanya si Aaron. Waring nagpapasaklolo. Unfair ka naman, Aaron. Naisip niyang sabihin para maisalba si Janine sa kahihiyan. Anong unfair? Dapat i-blowout mo din at ipasyal si Janine, di ba? Right! Ayuda ni Janine. Kung hindi, magtatampo talaga ako sa'yo. Muling tumingin sa kanya si Aaron. Kunway lumingon siya sa gawin ng kusina. Okay, sige. Tomorrow ipapasyal kita. Ayan! What time will you pick me up para makapaghanda ako? Mga 7? Shoot! Ika-cancel ko ang appointment ko bukas. Sinalubong na niya ang tingin ni Aaron sa puntong yun. Nginitian niya ito kahit naman niya na tila may kumikibot sa dibdib niya. Tutuloy na ako. Ihatid na kita sa labas. Minsan pang umabrisyete si Janine kay Aaron at inihatid ito palabas. Napabuntong hininga siya paglabas ng dalawa. Kumpirmadong hulog na ang loob ni Janine sa binata at ibang magmahal ang kanyang kapatid. Puso ang pinaiiral at hindi ginagamit ang isip nito. Cozy at romantic ang restaurant na pinagdalhan ni Aaron kay Janine. Sa kabila nun ay kuntodo simangot pa rin ang dalaga. Wala namang kibo si Aaron at nang hindi nakatiis,
Pumiyok sa wakas si Janine. What's wrong ba with you? Halata sa tono nito ang iritasyon. Ha? Tila nagulat pang sagot ni Aaron. Lalong nainis si Janine. Lantaran na nitong sinimangutan si Aaron. Magkaharap ang dalawa pero obvious na lumilipad sa kung saan ang isip ni Aaron. You're physically present pero, damn, nasan bang utak mo ha? Parang wala ako sa harap mo ah. You're imagining things, Janine. I see. Ako pala ngayon ang nag-i-imagine. Galit na sabi ni Janine. Mabuti pa, ihatid mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Sure. Mabilis na sagot ni Aaron. Parang natuwa pa sa sinabi ng dalaga. Damn! Mahinang bigkas ni Janine. Sabay bagsak sa hawak na baso. Lumikha yun ng tunog sa mesa kaya napalingon sa gawin nila ang ilang kumakain din doon. Tumawag ng waiter si Aaron at kinuha ang bill dito. Mabilis na tumayo si Janine. Walang salitang nauna ito sa paglabas. Napailing na lang si Aaron. Sa kotse walang kibuan ng dalawa. Halatang sirang-sira ang gabi ni Janine. Prente naman sa kinauupuan si Aaron at mukhang naglalakbay na naman ang isip. Pero tuwid ang tingin nito sa kalsada. Si Janine ang halos mag-abot ang mga kilay sa inis. Bago pumasok ng village, ay maotoridad na nag-utos si Janine kay Aaron. What? Nabiglang tanong ng binata. Sabi ko, ihinto mo tong kotse sa tabi. Now! Kunot noong nag-side glance si Aaron. Nagtaka man ay tumalima rin ito. Madilim ang lugar na yun. Medyo tago dahil natatakpan yon ng mga puno. Doon inihinto ni Aaron ang kotse. Now what? Usisa niya sa dalaga. Sa halip na sumagot ay mabilis itong ipinulupot ang dalawang braso sa binata na ikinabigla ni Aaron. Hindi ito agad nakakilos. Janine, what are you doing? Pasarap akong magmahal. Naibang bigla ang timpla ni Aaron. Tila bigla itong napaso kay Janine. Hindi yon inintindi ni Janine. Tinudyo nito ng halik ang tenga ni Aaron. Mabilis na pumiksi si Aaron. Pilit na inaalis ang mga braso ni Janine. Please, Janine, huwag mong tuluyang pababain ang tingin ko sa'yo. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Janine. Tinitigan nito ng matalim si Aaron. Ang mga mata nito ay halos magbaga. Ano ka ba? Bakla? Huminga ng malalim si Aaron. Halatang pinipigilan lang ang sarili na may masabing tsak na hindi magugustuhan ni Janine. Stupid! Look, Janine, I'm sorry, okay? Parang kapatid ang turing ko sa'yo kaya... Shut up! Minsan pang nagbuntong hininga si Aaron. Pagkway muli nang binuhay ang makina ng kotse. Ihahatid na kita. Halos magiba ang pinto ng silid ni Janine sa lakas ng pagkakasara. Anong nangyari dun? Tanong ni Jolina kay Aaron. Nagkibit balikat si Aaron, hindi makatingin ng diretsyo sa dalaga. Nag-away kayo? No, medyo hindi lang kami nagkaintindihan, ganun. Napailing si Jolina. Pasensya ka na sa kapatid ko, kuminsan kasi masyadong moody yun eh. Tumikhim si Aaron, pagkway bumuntong hininga. Sige, tutuloy na ako. Sige, next time mo na lang ulit yayain si Janine pag wala ng sumpong. Tumitig sa kanya si Aaron. Tila may gustong sabihin pero hindi nito itinuloy. Sige, good night. Good night. Tumalikod si Aaron pero agad ding pumihit paharap. Jolina, hindi ka ba nagagalit? I mean, si Janine lang ang may gustong lumabas kami. Ba't ako magagalit? Kunway ngumiti pa siya. Gusto ko nga na ikaw ang kasama niya. Alam ko kasing safe siya sa'yo. Kesa naman dun sa mga nakikilala niya. You two should go out often. Sininghalan niya ang sarili pagkasabi noon. Jolina. What? Nothing. Sige, good night. Ako na magsasabi sa kanya na umalis ka na. Tumango lang ito at pagkway umalis na. Nahirapan siyang makatulog. Noon lang kinulit ng ganon ni Jason si Jolina. Kahit na office hours ay parang wala itong pakialam. Please, Jason, stop pushing me, okay? I love you, Jolina. Malaki na rin naman ang hirap ko sa'yo. Alam mo yun, di ba? Kumunot ang noo niya. Hindi maganda ang dating ng sinabi nitong yun sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na binibilang mo pala ang hirap mo sa akin, Jason. Kinukwenta mo rin ba ang lahat ng mga nagastos mo sa akin? Napayo ko si Jason. Don't get me wrong. Please, Jolina. Ikaw talaga ang mahal ko kaya pinaghihirapan kita ng ganito. Ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Ikaw lang, Jolina. Believe me. Magkatugma nga lang sana ang damdamin natin. Hindi na kita pahihirapan pa. Hindi ka naman mahirap mahalin, Jason. You have the qualities para pakasalan ng isang babae. Unfortunately, hindi kita magawang papasukin sa puso ko. I don't love you, Jason. I only wanna be honest with you. At alam mo yun noon pa man. Pero ayaw mo kong pakinggan, ipinipilit mo pa rin ang gusto mo.
Masakit kang magsalita, Julina. I'm sorry, pero kailangan kong sabihin yon. Masakit nga daw kung minsan ng katotohanan. Pero anong gusto mong marinig sa akin? Yung hindi totoo? Hindi ito nakasagot. Muling napayuko. Look, Jason, hindi lang ako ang babae sa mundo. Hindi lang ako ang maaari mong pag-ukulan mo ng ganyang klaseng pagmamahal. But it's you that I really love. Mahal na mahal kita, Julina. Nakayukong sabi nito. Sometimes may mga gusto tayong mangyari na hindi naman pwede. Minsan dahil imposible nang mangyari at kung minsan din dahil may bad effect pag nangyari yon. And this is one of those cases, Jason. I can't force myself to love you. Pangit yung pag-ibig na pinipilit lang, di ba? Nag-angat ito ng muka at tumingin sa kanya. Dahil ba sa kanya, Julina? Dahil ba sa Aaron na yon kaya hindi mo ko matutuhang mahalin? Bakit naman napasok si Aaron sa usapan natin? Kailan lang kami nag-meet ni Aaron? Tayong dalawa'y magdadalawang taon nang magkakilala. Pero sa umpisa pa lang, tinapat na kita, di ba? Walang kinalaman ng sino man sa desisyon ko, Jason. I'm sorry. Helpless ang itsura ni Jason ng mga sandaling yun. Naawa naman siya rito. Alam niyang hindi yun ang kailangan sa kanya ni Jason. Julina, rejection could kill me. Do you know that? Are you threatening me? No, I'm telling you the truth. Mahal na mahal kita, Julina. Naging obsession na kita magmula nang mapasok ka dito. Obsession is not love. Obsession is next to love. Pag mahal na mahal mo pala ang isang tao, you can do everything for her, Julina. Please, marry me. Marriage without love is destructive. I'll teach you to love me. I'll do everything para matutunan mo kung mahalin. Gusto niyang humanga kay Jason ng mga sandaling yun. Gayunpaman, hindi niya maiwasang pagtakhan ang sobra nitong pagka-insistent. Nakakapanibago to. Love grows within one's heart, Jason. Hindi yun tinuturo. Kailan may hindi napipilit ang puso sa ayaw nito. Jason, be kind enough to accept my decision. Pansamantala lang naman ang sakit na mararamdaman mo. Mawawala rin yan. Hindi kita gustong lokohin. Isa ka sa mga taong nire-respeto ko. Sana respetuhin mo rin ang pasya ko. Muli itong natahimik. Maya-maya ay tumayo sa kinauupuan si Jason at walang salitang lumabas ng silid. Napailing na lang si Julina. Nahihiyaman ay nangatok na naman siya kina Mommy Monica. Sa pagkakataong yun ay si Aaron ang nagbukas ng pinto sa kanya. Julina, bakit? Tuloy ka. 4:00 na ng madaling araw. Pasensya ka na kung naabala ko ang tulog mo. Si Janine na naman, hindi pa umuwi. Tumango siya. Napailing si Aaron. Inalalayan siya nitong kaupo sa sofa. Tumabi ito sa kanya. Aaron, kaninang 12:00 pa lang ay nagtatawag na ako sa mga kaibigan niya. Hindi kasi kami nagkausap ng matino kanina. Mainit kasi ang ulo niya buhat pa kagabing umuwi kayo. Napalunok si Aaron, biglang kinabahan. Wala na namang alam ang mga kaibigan niya. Ewan ko lang kung nagsasabi ng totoo. Pero isa ang nakapagsabi sa akin, kasamahan niya sa modeling agency. After lunch pa lang daw ay umalis na si Janine dun. May sumundo daw kasing isang lalaki sa kanya. Sino daw yun? Yun nga ang problema. Walang nakakakilala sa lalaking yun. Kanina lang daw nila yun nakita. Ibig sabihin, bago lang nakakilala ng kapatid ko. Tumikhim si Aaron. Aaron, baka, paano nga ba natin siya hahanapin ngayon? Pinangiliran na naman siya ng luha. Please, tulungan mo ko, Aaron. Hanapin natin si Janine. Baka kung ano nang ginawa ng lalaking yun sa kanya. At tuluyan na siyang napaiyak. Sandali, magbibisang ako. Huwag na natin gisingin si Mommy. Kung ano-ano na namang katatakutan ang pumasok sa isip niya. Mga eksenang posibleng mangyari sa kapatid ang naglalaro sa diwa niya. Napakagatlabi si Julina sa pagpipigil na mapabungalit ng iyak. Pagkabihis ni Jason ay sumama na itong lumipat sa kanila. Nag-isip sila ng gagawin. Wala naman tayong pwedeng kausapin sa mga oras na to. Talagang maghihintay tayong mag-umaga bago tayo makakilos. Yun ay kung hindi pa rin darating si Janine. Baka tulad din nung una ay may pinuntahan pala at nakalimutan lang tumawag sa'yo. Paano kung hindi pala? Tumikim ulit si Aaron at pagkway tinabihan siya nito sa sofa. Huwag yun ang isipin mo. Siguro na may ligtas siya. Parang gusto ko na yatang sumuko. Hirap na ako sa kanya, sa totoo lang. Parang hindi ko na yata kayang pangalagaan pa si Janine. Dahil sarili niya mismo ay ayaw niyang pangalagaan.
I'm sorry to say this, pero talaga palang napaka-stubborn ng kapatid mong yun, Julina. Napayuko na lang siya at nag-umpisa na namang mapasigok. Napapahiya rin siya sa pinaggagawa ni Janine. Julina, hinawakan nito ang kamay niya at pinisil yun. Nang mga sandaling yun ay lihim ding nag-aalala si Aaron na baka may kaugnayan ang nangyari noong isang gabi sa kanila ni Janine kung kaya sumama ito sa ibang lalaki. Bahagyang sinisisi ni Aaron ang sarili, pero sa isang panig ng isip ay kinukutya nito ang pagkatao ni Janine. Kung sumama nga ito sa ibang lalaki dahil tinanggihan niya, anong klase itong babae? Bakit ganun siya, Aaron? Bakit nagkaganon si Janine? Sa halip na sagutin ay kinabig siya ni Aaron. Sa dibdib nito siya napahugulgul ng iyak. Buong pagsambang pinagmasdan ni Aaron ang natutulog na si Julina. Sa mismong sofang yun nakatulog ang dalawa. Si Aaron ang unang nagising at nakakita sa posisyon nila. Nakasubsob sa dibdib nito si Julina. Tulog na tulog at nakayakap ang isang braso sa bewang niya. Matagal na pinagmasdan ni Aaron ang dalaga. Waring siyang siya ito sa nakikita. At nang hindi ito nakatiis, masuyong hinaplos ang pisngi ng dalaga na siya namang ikinagising ni Julina. Nagulat pa si Julina nang pagmulat niya ay nakita niyang nangungusap ang mga mata ni Aaron. Bigla siyang naalarma sa ayos nila kaya mabilis siyang pumiksi. Dali-dali siyang lumayo kay Aaron. Umaga na pala, anya. And this is the loveliest morning na na-experience ko ever, sabi pa nito. Nang lingunin niya ay ngiting-ngiti si Aaron. Ang pagkaasiwa niya ay napalitan bigla ng kaba nang may bigla siyang maalala. Si Janine, wala pa rin? Umusod ng upo si Aaron palapit sa kanya. Malapit na malapit sa kanya. Good morning. Anito, sa labi niya nakatitig. Aaron? Mabilis ang ginawa nitong pagkilos. Pangahas na inalis ni Aaron ang kabasalan ng labi niya. Ipinatikim nito sa kanya kung paano ang mahalikan. Naramdaman niyang sandaling umikot ang kanyang paligid, kaya bigla siyang napapikit. Lumulutang ang pakiramdam niya, kaya nang hapitin siya ng yakap ni Aaron, ay hinayaan niya ito sa takot niyang magising pa sa panaginip na yon na walang kasing ganda. Ngunit bigla rin niyang natuklasan na hindi siya nananaginip. Yun ay nang tumigil ito sa paghalik sa kanya. Pakiramdam niya ay tila matutunaw siya sa kahihiyan. Natakot siyang bigla sa sinasabi ng mga mata nito. Mabilis siyang kumalas sa mahigpit na yakap nito sabay tayo. Tiyempong bumukas ang pinto. Bumungad doon si Janine na pagkakita sa dalawa ay saglit ding natigilan. Nagpalipat-lipat ng tingin nito sa kanila si Aaron. Pagkway binirhan ng lakad patungo sa silid. Janine! Ano? Magpapaliwanag ka. Hindi na kailangan. Sorry kung naistorbo ko kayo sa paglalampungan nyo. Bago pa siya nakasagot ay nagawa na nitong makapasok sa silid. Pinalagabog nito ang pinto. Mabilis na tumugon ang mga luha niya. Julina. Please, iwan mo muna kami. No, ako makikipag-usap sa kapatid mong yan. Wag! Utang na loob, Aaron. Problema namin to, please. Iwan mo muna kami. Julina. Pagsusumamo nito, iniharang niya rito ang dalawang kamay nang tangkang yayakapin siya ulit nito. Please, leave me alone, please. Laglag ang mga balikat na lumisan si Aaron. Napabuntong hininga ng malalim si Julina. Iginiit pa rin niya na magkausap sila ni Janine kahit galit ito. Pinasok niya ito sa kwarto. Janine, once and for all mag-usap tayo ng matino. Anya, ayokong makipag-usap sa'yo, lumabas ka dito. Sumampa siya sa kama nito at mahigpit niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin, Janine. Hindi kita kayang pabayaan. Kaya ako nagkakaganito. Naiintindihan mo ba, ha? Tiningnan siya nito ng matalim. Pagkway napabulalas ng iyak. Siya man ay napaiyak na rin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Janine, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit, Janine? Gusto mo talagang malaman, ha? Pwes sasabihin ko sa'yo. Galit ako sa'yo. Masama ang loob ko sa'yo. Humulagpos ito sa pagkakayakap niya. Siya naman ay napatitig dito. Janine? Lagi mong inaagaw sa akin ang lahat ng gusto ko. Mga agaw ka. Mga agaw. Hindi, Janine. Si Aaron, gusto ko siya, hindi mo ba alam? Pero ayaw niya sa akin dahil sa'yo. Ikaw ang buwisit sa buhay ko. Pati ang pagmamahal nun ni Daddy, sinolo mo. Mga agaw ka talaga. I hate you.
No, Janine, hindi ko sila inagaw sa'yo. Maniwala ka. Lumayo ka sa akin. I hate you. Pilit niya itong niyakap ng mahigpit. Janine, pakinggan mo ko. Hindi ko mahal si Aaron, kaya hindi ko siya inagaw sa'yo. Iyong-iyo siya, Janine, maniwala ka. Ikaw ang mahal niya. Ikaw at hindi ako. Nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Aaron. Matalik na magkaibigan. Yun lang, Janine. Sinungaling? Huwag mo akong gawing tanga. Janine! Hindi niya ito nilubayan ng yakap hanggang sa pumayapa ang kanilang mga damdamin. Lahat ng pag-iwas ay ginawa ni Jolina, pero hanggang sa tawag ay kinukulit pa rin siya ni Aaron. Hanggang sa mapagsalitaan niya ito ng masakit. Nasaktan niya ang loob ni Aaron kaya magmula nun ay hindi na ito tumawag. Ipinagpasalamat din niya yun kahit ang totoo ay masakit din yun sa kanyang loob. Lagi lang niyang hinihimas ang kwintas na hindi niya hinuhubad kahit sa pagtulog, lalo na pag namimiss niya si Aaron. Isang araw ay nakapon na siya ng pagbabago kay Janine. Bihira na itong umalis ng bahay. Kapag umaalis naman, ilang oras lang ay bumabalik na ito kaagad. Kibuin-dili pa rin siya nito pero kahit ganun sila, mas panatag ng loob niya. Kung pwede nga lang niyang iutusan si Aaron na ibigin ng kapatid, ginawa na sana niya. Kahit na masaktan pa siya. Naalala niyang bigla si Jason. May isang linggo na rin itong hindi pumapasok sa Asiatech. Nagsimula yun noong masinsinan sila mag-usap. Ang dinig niya sa kanilang mga office mates ay nag-leave daw ito, indefinitely. Siguro ay dinamdam nito ang desisyon niya. Pero wala siyang magagawa sa bagay na yun. 3:00 na ng umaga nang magising siya sa kakaibang ingay. Napalabas siyang bigla ng silid. Nang maulinigan niyang sa silid ni Janine nagmumula ang ingay na narinig niya. Naabutan niya sa banyo si Janine. Nagdududuwal ito sa lababo. Hinimas niya ito sa likod. Hindi nagtagal ay tumigil din ito sa pagduduwal. Inalalayan niya itong makabalik sa kama. Naupo siya sa gilid nun. Hinaplos-saplos niya ito sa buhok. Masama ba pakiramdam mo? Nakapikit itong tumango. Parang atrangkasuin ako. Gusto mo bang itawag kita ng doktor? Wag na. Kaya ko pa naman ang katawan ko. Tanggi nito. Itinuloy niya ang paghaplos sa buhok nito. Muling pumikit si Janine. Gusto mo ng juice? Pagtitimpla kita. Umiling ito. Matulog ka na, Jolina. Okay na ako. Are you sure? Muli itong dumilat at pagkoy ngumiti. Pakiramdam niya ay sumaya siyang bigla. Kay tagal na ring hindi niya nakikitang umingiti ang kapatid. Yun pala ang miss na miss niya rito. Nginitian din niya si Janine. I love you, sis. Anya, I love you too. Biglang pinangiliran ng luha si Jolina. Napasubsob siya ng yakap kay Janine. Sabik nilang niyakap ang isa't isa. Kay tagal niyang inasam na magkasundo sila. Ngayon lang. Naramdaman niyang may mainit na umaagos sa pisngi niya. Ayan, pinaiyak mo tuloy ako. Pabirong paninisi niya rito. Ikaw din pinaiyak mo ko. Lumuluha silang nagkatawanan. Tuluyan na siyang tumabi ng higa rito. Mahikitulog ako dito sa tabi mo ha. Namimiss na kasi kita Gusto kita kayakap. Ako din, namimiss na kita, Jolina. Minsan pa silang nagkatawanan. Pinahid nila ang luha ng isa't isa. Saka sila nagyakapan ng mahigpit. Damang-dama niya ang pagmamahal sa kakambal ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay parang iisa pa rin ang kanilang hininga. Iisa ang pusong tumitibok sa mga dibdib nila. Magkayakap silang nakatulog. Maliwanag na nang magising si Jolina. Hindi kusa, kundi nabulahaw na naman siya ng ingay. Wala si Janine sa tabi niya. Nasa banyo na naman ito at nagdududuwal. Pinuntahan niya ito ron. Hinimas niya ito sa likod. Panay ang duwal nito pero wala namang isinusuka. May kabang gumapang sa dibdib niya. Tumakbong bigla ang kanyang imahinasyon. Kasunod nun ay parang tinatambol ang dibdib niya pero ayaw niyang ibuka ang bibig. Ayaw niyang bumigkas ng kataga. Natatakot siyang makumpirma ang nabubuong hinala sa isip niya. Tapos ka na? Tumango si Janine. Tingin niya ay hinang-hina ang kapatid. Pinainom niya ito ng tubig. Inakay niyang uli para makahiga ito sa kama. Napunan niya agad ang waring pamumutla ng mga labi nito. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang naggugumiit doong isipin na nakakatakot para sa kanya. Pinahiga niyang muli si Janine. Ang bilis ng paghinga nito habang nakapikit.
Kailangan ko na talagang tumawag ng doktor para... No! Hindi ko kailangan ng doktor! Napuna niya ang madiin nitong pagtanggi. Tila kakaiba sa karaniwan. Nawari ba'y may kinatatakutan nito? Napatitig si Julina sa kapatid. Sukat doon ay napahagulgul na ng iyak si Janine. Sumubsob ito sa unan at doon umiyak ng umiyak. Huminga siya ng malalim. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. Janine, magsabi ka sa akin ng totoo. Buntis ka ba? Lalong lumakas ang paghagulgul nito at nasagot nun ang tanong niya. Napakagatlabi si Julina. Pakiramdam niya ay may biglang bumikig sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay may biglang dumagan sa kanyang dibdib. Pinangiliran siya ng luha. Nagsimula ring manginig ang kanyang mga kamay. Sino may kagagawan yan? Hindi ito sumagot. Iniharap niya ito sa kanya. Halos manlabo na ang tingin niya rito dahil sa luha na malaya ng umaagos mula sa mga mata niya. Magsalita ka, Janine! Sino ang ama ng batang yan? Nanginginig ang boses niya dahil sa tensyon. Sumagot ka! Baka pagalit ka! Biglang tinambol ang dibdib niya. Lalong nanginig ang katawan niya. Hindi! Sabi mo sa akin, Janine. Gusto kong malaman. May karapatan akong malaman. May takot sa mukha ni Janine. Malapit siya sa iyo, Janina. Tuluyan na nito itong nabitiwan. Mabilis siyang lumabas sa silid nito. Naglalatay ang puot sa dibdib niya ng mga sandaling yun. Sa sariling silid siya dinala ng kanyang mga paa. Parang may nakarehistrong kaba sa mukha ni Aaron pagkakita sa kanya. Tuwid niya itong tiningnan sa mga mata. Pwede ba tayong mag-usap? Sure. Halika, tuloy ka. Kung pwede dito na lang sa labas. Pumasok na ang daddy. Ang mami naman ay nasa grocery. Itinulak nito pabukas ang pinto. Pumasok siya at umupo sa sofa. Coffee or... Salamat. Hindi naman ako magtatagal. Naupo si Aaron sa katapat na sofa. Sinadya niyang hulihin ang mga mata nito para makita roon ang katotohanan. I'm glad na ikaw na ang nagkusang makipagkita sa akin. Hindi tungkol sa atin ang ipinarito ko. Iba ang gusto kong pag-usapan natin. Hindi nakaimik si Aaron. Tungkol kay Janine. Dugtong ng dalaga. What about Janine? Look, Julina, hear me out please. Hayaan mo muna ako ang magsalita para talagang pagsasalitain kita dahil hihingin ko talaga ang paliwanag mo. Napatitig ito sa kanya. Matalim ang ipinukol niyang tingin dito. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga mata ang puot na dadarama niya sa dibdib. Julina, wala akong buntis si Janine. Napaawang ang mga labi ni Aaron. Halatang na-shock ito sa narinig. What? You heard me. Buntis ang kapatid ko. Natang-tied si Aaron. Lalo niyang pinatalim ang pagtingin dito. Oh, wait. Julina, hindi ko gusto yung tingin mo. Guilty ka? What? This is crazy, Julina. Pinagbibintangan mo bang ako ang... Nagtatanong lang ako. Bakit hindi siya ang tanungin mo kung sino ang ama? I swear to God, Julina, I never touched her. Never. Mabilis itong tumayo at agad na nakalapit sa tabi niya. Hinawakan siya nitong pilit sa magkabilang balikat. Nagsimula na naman siyang pangiliran ng luha. Iniiwas niya ang tingin dito. Look at me, Julina. Anito. No, Sinapo ng dalawang kamay nito ang kanyang muka. Pilit siyang iniharap. Aaminin ko sa'yo. Nung gabing lumabas kami, she tried to seduce me. But I swear to God, hindi ko siya sinaling man lang. I swear. Yun ang totoong dahilan kung bakit galit na galit siya nang umuwi kami. Namuong muli ang bikig sa kanyang lalamunan. Pinigilan niya ang nagbabadyang luha. Parang ibig niyang manliit ngayon sa kahihiyan kung totoo ngang ginawa yun ng kanyang kapatid. O umamin siya sa akin na mahal ka niya. I see. At yun ang dahilan kung bakit mo ko pilit na iniiwasan. Tama ba ako, Julina? Napayuko siya. Hindi niya ito matingnan. I don't love her. Pardon my rudeness. I don't even like your sister, Julina. Malayong malayo siya sa'yo. Naglandas ang luha sa pisngi niya. Tiningnan niya si Aaron. She's so stubborn. I'm sorry, kapatid mo siya, pero ang totoo ay pinakikitunguhan ko lang siya dahil sa'yo. Alang-alang sa'yo, Julina. I'm sorry. Salamat naman kung ganun. No, you don't understand. Do you? Anito, nanatili siyang nakatingin dito.
Bumuntong hininga si Aaron, saka siya kinabig ng yakap. Kung meron man akong gustong angkinin at ariin, ikaw yun, Julina, ikaw lang. Aaron! I love you and you know it. Hindi ka manhid, hindi ka bulag. Alam kong alam mo ang feelings ko sa'yo. I can't be wrong. You feel it too. You feel the same for me, Julina. Natatakot ka lang aminin. Aaron! Okay, naduwag akong magtapat sa'yo. Only because natatakot akong mawala ka sa akin pag nalaman mo yun. Baka iwasan mo ko. Baka magalit ka sa akin. I swear to God, I love you, Julina. Napapikit siya habang nakasubsob sa dibdib nito. Mahal ka ng kapatid ko. Kaya handa kang ipagparaya ako sa kanya kahit alam mong masasaktan ka? Hindi siya nakasagot. Dama niya ang paghalik nito sa kanyang buhok. My life will never be the same pag nawala ka sa akin, Julina. Ngayong nakita na kita, I won't let you go. Mahal kita. Mahal na mahal, Julina. Muli nitong iniangat ang mukha niya. Nagdaop ang mga tingin nila. Paano ang kapatid ko? Sasama ako sa inyo ngayon. Paaminin natin siya kung sino talaga ang ama ng bata. Pero, trust me. At ginawaran siya ni Aaron ng mainit na halik sa labi. Namumugto na ang mga mata ni Janine, pero talagang hindi nila ito mapilit na magtapat. Okay, pagsuko ni Aaron. Kung talagang ayaw mo magtapat, hindi ka namin pipilitin. One thing na gusto kong tsakin sa'yo, Janine. Time will come na uusigin ka din ng konsensya mo dahil ipinagkait mo sa batang yan ang karapatan niyang makilala ang kanyang ama na ngayon pa lang ay itinakwil mo na dahil naduduwag kang harapin ang problemang ikaw mismo ang may likha. Hindi pa rin umimik si Janine. Pero sa pagkakatagilid nito ng higa patalikod sa kanila, kita nila ang pag-akyat baba ng mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Siya man ay nasasaktan na rin sa nangyayari sa kapatid. Pero pinabayaan niya si Aaron sa pagkausap dito. Umiiyak lang siya sa isang tabi. Julina, iwan na muna natin siya. Baling ni Aaron. No, baka kung iwan niyo na ako, utang na loob. Sigaw ni Janine. Janine! Umakma siyang lalapit dito, pero pinigilan siya ni Aaron. I hate you! I hate both of you! Umalis na kayo! Pilit na siyang inilabas ni Aaron. Sa sala siya umiyak ng umiyak. Hindi siya nagpapigil dito. Awang-awa siya kay Janine. Masakit na masakit ang loob niya sa sinapit ng kakambal. Panay naman ang pagpayapa sa kanya ni Aaron. Tama na, Julina. Baka kung mapano ka. Bakit si Janine pa? Julina, calm down. Nanginginig ka na. Anito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Totoo ngang nanginginig na siya. Ganon siya kapag masyadong natetensyon. Pag masamang masama na ang loob niya. Please, tama na. Tumahan ka na. I'm here. Hindi kita pababayaan. Katulong mo ko sa paglutas sa problemang ito ni Janine. I promise. Aaron, kung buhay lang sana ang daddy. Shh! Tahan na. Everything's going to be okay. Pasasaan ba't malulutas din ang gulong ito? Calm down, okay? Kung bakit naman kahit gusto na niya ay ayaw namang tumigil ng luha niya. Palibhasa sa puso niya nang gagaling ang sakit. Julina, naghihirap din ang loob ko pag nakikita kitang ganyan. I love you, remember? Mabuti pa pilitin mong makatulog. Come. Yaya nito. Bago pa siya nakatanggi ay nabuhat na siya ni Aaron. Ayokong matulog. Tanggi niya. Pilitin mo. Pag nakatulog ka, pagising mo'y malinaw na ang isip mo. Kailangang ipahinga mo muna yan. Ipinasok siya nito sa kanyang silid at inihiga sa kanyang kama. Pagkatapos ay naupo ito sa gilid nun. Pinayapa siya nito sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang buhok. Di ako aalis. Pabantay ako kayo ni Janine. Try to get some sleep. Sige na. Pag-uusapan natin to na maayos pagising mo. Ipahinga mo muna ang isip mo. Aaron, salamat. Ngumiti ito at pagkway yung muko. Ginawaran nito ng masuyong halik ang mga labi niya. I'll do everything for you. I love you so much. Tanda mo yan, ha? Sige, pikit na. Hindi ako talaga makatulog, Aaron. Pag ginusto mo, makakatulog ka. Isipin mong inaantok ka. Dali na. Hinagkan siya nito sa mga mata kaya napapikit siya. Unti-unti niyang naramdaman na parabang bumibigat ang mga talukap ng mga mata niya at parang hapong-hapo ang kanyang katawan. Itinuloy ni Aaron ang paghalik sa talukap ng mga mata ni Julina hanggang sa igupo ng pagod ng isip ang pagal na katawan ng dalaga. Umaga na nang magising si Julina.
Talaga nga palang nakatulog siya. Umibis siya sa kama. Pakiramdam niya ay medyo gumaan ang kanyang katawan. Si Janine ang una niyang naisip. Pero bago niya ito pinuntahan, ay tumungo muna siya sa sariling banyo at saglit na naligo. Hindi niya kayang pumasok sa trabaho. Alam niyang hindi siya makakapag-concentrate hanggang hindi niya nalulutas ang problema ng kanyang kapatid. Pagkabihis ay lumabas na siya ng silid. Laking gulat niya nang mabungaran sa sala sina Mommy Monica at Aaron. "Gising ka na pala," sabi ni Aaron. Tumayo ito mula sa tabi ng ina at agad na lumapit sa kanya. Walang pangiming hinagkan siya nito sa noo. Naasiwa siyang bigla kay Mommy Monica. "Pagtitimpla kita ng coffee, umupo ka muna dun sa tabi ni Mommy." "Alika dito sa tabi ko, Jolina." Si Janine?" Katutulog lang niya, nakapag-breakfast na siya. Kami ni Mommy ang nagpakain sa kanya. "She'll be alright, don't worry." Inakay siya ni Aaron at pinaupo sa tabi ng Mommy Monica. Pagkatapos ay nagtungo na ito sa kusina. "Mabuti naman at nakatulog ka," sabi ni Mommy Monica. Hula niya ay alam na nito ang problema ni Janine. "Mommy? Oh, iiyak ka na naman ba? Magpakatatag ka nga." Siyang pagdating ni Aaron nang matigil siya sa pag-iyak. Inabot ito sa kanya ang tasa ng kape. Pagkway umupo ulit ito. "Kayo ho," alok niya kay Mommy Monica. "Tapos na kami." "Gusto mo mag-breakfast? Nakailam na nga pala ako sa kusina nyo." Si Aaron. "Okay na to." Humigop siya ng kape. "Julina, naikwento ko na kay Mommy. Huwag mo sanang ikagalit." Okay lang. Kaya lang, nahihiya ako sa inyo. Pati tuloy kayo nadadamay sa problema naming magkapatid. Itong batang to, parang iba pa din ang turing mo sa amin ah. Yumuko siya. Malulutas din natin ang problemang ito. Pagpapalakas loob ni Mommy Monica. "Julina," sabi ni Aaron, "kagabi nagawa kong kausapin si Janine." Anong sabi niya? Nagtapat na ba?" "Nag-open up siya sa akin at ngayon ko lang naunawaan ang kakambal mo. Sorry sa nasabi ko tungkol sa kanya." "Anong?" "Alam mo bang nagsiselo sa'yo ang kakambal mo? Mula pa daw nung maliliit kayo, ang feeling niya ay neglected siya. That explains her attitude. Kaya pala gusto niyang laging nasa kanya ang atensyon. Inamin din niya sa akin na ang lahat daw ng sa iyo, gusto niyang maging kanya. Can you believe that? Your twin sister has been purposely competing with you." She admitted, hindi daw niya alam na in the end ay siya pa rin daw pala ang magiging loser. Muling nabuhay ang awa niya sa kapatid. Kaya pinangiliran na naman siya ng luha. "I love her. I love my sister." I think magulo pa ang isip niya ngayon kaya ayaw pa rin niyang sabihin kung sino nga ang ama ng bata. Pag nalinawan na ng husto ang isip niya, siguro magtatapat na din sa atin si Janine. Sana nga. And we will start from there. Nasa likod mo kami, Jolina. "Anak, maipayo ko lang sa'yo, ay dagdagan mo pa ang pangunawa mo sa kapatid mo. Higit kailanman ay ngayon niya kailangan ang suporta mo. Nating lahat," sabi ni Mommy Monica. "Kahit walang umako sa baby niya, ako ho mismo ang tutulong sa kanya sa pagpapalaki sa baby." "Good. Alam ko namang hindi mo pababayaan ang kakambal mo. O paano? Ako'y uuwi muna sa bahay." "Mom, dito ho muna ako. Sasamahan ko sila." Tumango si Mommy Monica at pagkway umalis na. Umupo sa tabi niya si Aaron. "Okay ka na? Siya nga pala, tumago ako sa office niyo kanina. Sabi ko, baka hindi ka makapasok. Baka din wika ko ay mag-leave ka for the time being. Nasabi ko ay personal reasons." Tumango siya. Bahagyaan niya itong nginitian. "Thanks. Salamat sa lahat-lahat." Si Aaron naman ang umiti. Siya na ang kusang yumakap sa bewang nito. Sumandig sa dibdib ni Aaron. "Don't I deserve a kiss?" Tiningala niya ito. Nang ilapat ni Aaron ang mga labi niya ay hindi na siya tumutol. Pinalalim nito ang halik. Natuklasan niya na ang mabigat palang loob ay kayang pagaanin pansamantala ng tamis ng pag-ibig. "I love you," sabi nito nang tapusin ang mainit na tagpong yun. "Gusto ko silipin ang kapatid ko," sabi niya. Inalalayan siya nitong makatayo. Umuwi sandali si Aaron nang makakain ng tanghalian. Sinubukan niyang pakainin si Janine pero tinikis na naman siya nito. Kahit nang si Aaron ang magpresentang dalhan ito ng pagkain ay talagang pinanindigan nito ang hindi pagkain. Hinayaan na lang nila ito. Ang sabi ni Aaron ay kakain din daw si Janine pag nagutom. Naglagi siya sa sala at doon nag-isip. Lahat ng anggulo ng problema ay binigyan niya ng katwiran sa isip. Lahat tuloy ng masasayang araw nila noon ay muli niyang nasilip sa imahinasyon. Nung buhay pa ang kanilang daddy. Nung masaya pa silang tatlo at nang hindi pa matigas ang ulo ni Janine.
Nasa ganitong pagbabalik tanaw si Julina nang hindi sinasadyang may biglang sumaglit sa isip niya. Otomatikong bumalik sa alaala niya ang eksaktong salitang sinabi ni Janine nang kumprontahin niya ito. Baka magalit ka. Malapit siya sa'yo. Mabilis na tumayo si Julina mula sa sofang kinauupuan. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang silid ng kapatid. Janine, pag-usap tayo. Hindi ito sumagot. Tinalikuran siya ng higa. Mabilis niya itong kinabig paharap. Matalim at galit ang tingin nito sa kanya, pero hindi niya inintindi yun. Natatandaan ko ang sinabi mo nung tanungin ko kung sino ang ama ng batang yan. Ang sabi mo, baka magalit ako. Sabi mo pa, malapit siya sa akin, di ba? Kaya si Aaron nga ang una kong naisip. Pero hindi nga si Aaron. Ikaw din mismo nagsabi noon nang iharap ko siya sa'yo. Kung ganun, isa na lang ang alam kong na posibleng. Oo, siya nga. Siya nga. Matigil ka lang. Sinong siya? Gusto kong marinig mismo sa bibig mo, Janine. Oh God! Humagulgol ito ng iyak. Janine, paano nangyari yun? Nung hindi ako umuwi dito, natatandaan mo? Siya kasama ko nun. Nun din may nangyari sa amin. Sa Tagaytay kami nagpunta nun. Paano nangyari na ako pumilit sa kanya? Oo, inaamin ko dahil gusto ko siyang agawin sa'yo. Yun ang una kong gusto. Anong ibig mong sabihin? Kinagat nito ng mariin ang labi para pigilin ang pag-iyak. Nang may mangyari sa amin, natuklasan kong mahal ko na pala siya. But I didn't tell him. Natakot ako. Pero ano? Nang matuklasan kong buntis ako, napilitan akong magtapat sa kanya. Tinawagan ko siya noon sa phone, pero hindi siya nakipag-usap sa akin. Noong minsang hindi ulit ako umuwi, noon ko siya kinausap. Pinilit ko siyang sumama sa akin. Sabi ko ay mag-iiskandalo talaga ako kapag hindi siya nakipag-usap sa akin. Sinabi ko nga sa kanya, at sinabi ko ding mahal ko siya. Tinitigan niya ito ng tuwid. Janine, paano mo na-check na akala ko ba si Aaron ang mahal mo? Kay Jason ko lang binigay ang sarili ko. But I don't expect you to believe me. Tapos hindi naman pala niya ako mahal. He said so himself. Hindi niya ako mahal. Ang sakit dito, Julina. Ang sakit-sakit dito. Tinuro nito ang dibdib. Si Aaron naman gusto ko lang agawin sa'yo dahil hindi ako maibig ni Jason. Gusto ko lang na masaktan ka rin. Janine, alam mo kung bakit, ha? Dahil ikaw ang mahal ni Jason. Ikaw daw ang mahal niya. Ikaw! Janine! Leave me alone! I hate you! Humagulgol siyang tumakbo palabas ng silid nito. Halos tumahip ang dibdib niya sa galit. Kamuntik nang magkabungguan sina Julina at Aaron. Humahangos palabas ng bahay si Julina samantalang si Aaron naman ay papasok. Sa mismong pinto muntik nang magpang-abot ang dalawa. Hey, what's wrong? Ba't umiiyak ka na naman? Paraanin po ako. Teka muna, pigil nito. Julina, teka sandali. Nagpumiglas siya. Niyakap siya ng mahigpit ni Aaron. Calm down, okay? Tingnan mo't nanginginig ka na naman eh. Bakit ba? Hayop siya? Walang ya siya? Siyang hayop ang lalaking yun, Aaron. Walang ya. Teka muna. Linawin mo nga muna yung sinasabi mo. Sino bang hayop at walang hiyayang tinutukoy mo? Si Jason! Tuluyan na siyang napaiyak. Paraanin mo ako. Pupuntahan ko ang walang yang yun. Magtutuos kami. Okay. Nagtutuos kayo. Pero hindi ngayon. Hindi ganyang galit na galit ka. Tayong dalawang pupunta sa kanya at makikipagtuos, okay? Iginiya siya nito papasok sa loob ng bahay. Pinaupo siya pilit sa sofa at pinakalma. Lumabas si Aaron ng kusina. Pagbalik nito ay may dala itong isang baso ng tubig. Oh, uminom ka nga muna. Uminom siya. Nagsisikip ang dibdib niya sa galit. Tumabi sa kanya si Aaron. Pinisil-pisil nito ang mga braso at kamay niyang nanginginig. Unti-unti namang humupa ang panginginig ng katawan niya. Okay ka na. Tumango siya. Parang nahilo siyang bigla sa matinding galit. Huminga siya ng malalim. Natatakot ako para sa kapatid ko. Tama ka. Bitter siya. Paano kung tuluyan ng palabuin ng bitterness ang isip ni Janine?
Nawawala ang galit sa pagtagal ng panahon. Believe me, ang kailangan lang ni Janine ay makapag-isip-isip. Matagal siyang nag-isip. Ron, samahan mo ko sa lalaking yun. Mag-uusap kami ng Jason na yun. Alam mo bang matagal na siyang hindi pumapasok sa office? Kaya naman pala, siguro gusto talagang pagtaguan ng kapatid ko. Walang iyang yun. Alam mo ba kung saan siya makikita? Kahit saan pupuntahan ko siya, kailangan niyang panagutan ng ginawa niya sa kapatid ko. Sige, sasamahan kita. Ngayon na, ngayon ko na gustong magkaharap kami ng lalaking yun. Higit pa sa namutla ang naging itsura ni Jason pagkakita sa kanila ni Aaron. Ito mismo ang nakapagbukas ng pinto sa kanila. Hindi nila ito natagpuan sa bahay nito sa Valle Verde. May nakapagsabi sa kanila na may inuupahan daw itong condominium unit at doon daw ito umuwi pag wala sa bahay. Sa Pasay nila nakita ang condo unit na yon. Pwede bang tumuloy? Sure, pasok kayo. I think sa labas na lang ako maghihintay, Jolina. Si Aaron. No, gusto kong maging saksi ka sa magiging pag-uusap namin. I'll stay within hearing distance, Jolina. Mas mabuting kayo muna ang magkausap. Pumayag na rin siya. Humakbak siya papasok sa loob. Isinara ni Jason ang pinto pero tinyak niyang hindi yon nakalock. Have a seat, alok ni Jason. Halata agad niyang naging uneasy si Jason. Hindi rin ito makatingin ng tuwid sa kanya. May I offer you a drink or? Maupo ka, Jason. Mahaba ang pag-uusapan natin. Tumalima ito. Pilit niyang hinuhuli ang tingin nito. At tulad ng inaasahan niya, waring napapaso ito sa mga titig niya. Tungkol sa nang simula nito, alam mo kung ano ang ipinarito ko. Tila naumid itong bigla sa talas ng kanyang dila. Muling napayuko si Jason, saka bumuntong hininga. Anyo ng isang kinakabahan ang nakita niya sa ekspresyon ng mukha nito. Look, Jolina. Tell me, nung bang mag-insist kang pakasal ako sa'yo? Nung araw bang yon ay alam mo na? Nabuntis ang kapatid ko? Kitang-kita niya ang ginawang paglunok ni Jason. Minsan pa nitong iniiwas ang tingin sa kanya at sa kamarahang tumango pagkatapos sa iyumuko. Napakasama mo! Jolina, let me explain, please. Yun ang gusto kong marinig. Ang paliwanag mo. Umpisahan mo. Siguraduhin mo lang na makukumbinsi mo ko, Jason. Pakasakaling magbago pa ang tingin ko sa'yo. Okay. I deserve your anger. Kasalanan ko. Talaga kasalanan mo? Pero hindi yun ang gusto kong marinig sa'yo. Tumikim si Jason. Waring nag-isip ng susunod na sasabihin. Lost for words? Kasi guilty ka. Kaya, tinukso niya ako, Jolina. Inakit niya ako. Hindi ka dapat nagpatukso. Hindi ka paaakit kung talagang ayaw mo. Lalaki ako. Don't give me that bullshit. Okay, let's put it this way. Natukso ako. Kasalanan ko, I admit. Pero Jolina, ikaw ang mahal ko, hindi si Janine. I was desperate din, kaya siyang napagbalingan ko. Dahil magkamukha kami? Ganun ba? Jolina, I swear, nalito lang ako noon. Hindi nalilito ang puso, Jason. Ang isip nagugulo pero hindi ang puso. Anong klaseng pagmamahal bang sinasabi mo? Yung klaseng kayang burahin ng pagnanasa, halik at yakap? Ganun ba, Jason? Inamin ko na nga ang kasalanan ko, Jolina. Kahit anong sabihin mo, tatanggapin ko. Tinuya niya ito sa tingin. Jolina, mahal kita. Nahibang nga marahil ako sa kakambal mo dahil sa'yo. Napaka-selfish mo. Sarili mo lang ang iniintindi mo kaya kahit masaktan kaming magkapatid, wala kang pakialam. Hindi totoo yan. Anong totoo, Jason? Namahal talaga kita, na nagkamali ako. Sinungaling yung puso mo. Kasakiman, hindi pagmamahal yung sinasabi mo. Binuntis mo si Janine tapos ako ang pinipilit mo pakasalan? Ayop! Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Alam kong kasalanan ko. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Nanatili itong nakayuko. Tapos na ngayon ang sumbatan. Ang gusto kong marinig ay kung ano ang plano mo sa kapatid ko. What? Pakakasalan mo ba si Janine o ano? Jolina, marriage is too binding. I'm not yet sure kung... Bakit hindi mo inisip yan nung pakialaman mong kapatid ko? Inamin sa akin ni Janine na ikaw ang unang pinagkaluban niya ng sarili. Iyo ang batang yon. Hindi ito nakaimik. Hindi nito yun tinanggi. Sa makatwid ay nagsasabi nga ng totoo ang kanyang kapatid. Jolina, can you give me time to... To what? To make an easy getaway? Para makapagtago ka? Tatakbuhan mo ang kapatid ko, ha? Kahit sa impyerno ka magpunta, hahanapin pa rin kita, Jason. Hindi mo man mapakasalan ng kapatid ko?
Sisiguraduhin ko namang maigaganti ko siya sa'yo. Hindi kita patatahimikin hanggat hindi mo pinananagutan ng gulong dinulot mo sa aming magkapatid. I swear! Hindi na naman nakaimik si Jason. Ngayon ko na gusto marinig ang pasya mo. Okay, makakasalan ko si Janine. Alang-alang sa'yo. Mali! Mabilis niyang putol. Kapag humarap ka kay Janine at niyaya mo siyang pakasal, it's because you love her. You've learned to love her. Naiintindihan mo? Okay. Good! Now, ihintayin ka namin bukas sa bahay. You have the whole night to think of ways kung paano mo mapapaniwala si Janine na mahal mo na siya. But I'm warning you, ang pakasan ng kapatid ko ang pinakamalaking pagkakamaling maaari mong gawin, Jason. Tandaan mo yan. Yun lang at iniwan na niya ito. Hindi naman sumira sa pangako si Jason. Dumating ito kinabukasan at matagal itong nanatili sa loob ng silid ni Janine. Naghintay sila ni Aaron sa sala. Nang lumabas mula sa silid si Jason ay laglag ang mga balikat nito. Ano nangyari? Usisa agad niya. Umupo si Jason sabay buntong hininga. Ayaw niya pakasal sa akin. Hindi ko naman daw siya mahal. Malungkot nitong sabi. Nagkatinginan sila ni Aaron. Pwes ipakita mo at ipadama mo kay Janine na mahal mo nga siya. Ngayon mo patunayan sa aking lalaki ka, Jason. Napatitig ito sa kanya. Alam niyang nagurlisan na naman niya ang pinakaiingatan nitong ego. Liligawan ko siya? Kung kinakailangan, bakit hindi? Hindi ito umimik. Minsan pa itong bumuntong hinika at saka isinuklay ang mga daliri sa buhok. Pagkway tumayo ito. Tutuloy na muna ako. Babalik na lang ako. Pangakong lalaki yon, Julina. Dapat. Lulugulugong lumabas ng bahay si Jason. Do you think tama yung ganon? Si Aaron. I mean, should we force Jason to marry your sister kahit walang pagmamahal? Mahal siya ni Janine. I see. Tulad din kaya ng sinasabi niyang pagmamahal sa akin nun? Tiningnan niya ng makahulugan si Aaron. I'm sorry. Sabi nito, alam ko nagsasabi ng totoo si Janine. Nararamdaman ko. Kambal kami, remember? So, what you're thinking is posibleng matutunan ring mahalin ni Jason si Janine in the long run, right? Oo, I'm positive. Lalo na pag lumabas na ang baby. I heard that a baby can save a relationship. Tumangutango si Aaron. Pagkatapos, I wish we could have a baby too. Sira! Siniko niya to. Ayaw mo magka-baby tayo? Bakit? Mag-asawa na ba tayo? Malapit na, di ba? Malay ko sa'yo. Teka nga, titignan ko si Janine. Mabilis niya itong iniwan. Napakamot sa batok ang naiwang binata. Saksi sila Aaron sa ginawang panliligaw ni Jason kay Janine. Natuklasan nilang may pagka-old-fashioned ang style nito. May pagbabago rin silang napuna kay Janine. Naglalalabas na ito ng silid, nakikipagkwentuhan na sa kanila at madalas na ring humiti. Hindi tulad ng dati na parang pasan nito ang buong mundo. Sabi nga ni Aaron dahil malinaw na raw ngayon ang isip nito kaya nakakakilala na ng katwiran at nakakapag-isip na ng wasto. Nang mag 5 months ang tiyan ni Janine ay lumobo yon ng husto. Nasira ang pang-model nitong figure pero cute pa rin nitong tingnan. Isa pang pagbabagong ikinatuwa niya kay Janine ay ang tuluyan na nitong pag-iwas sa mga dating kaibigan na sa umpisa pa lang ay alam na niyang bad influence rito. Ipinangako rin nito sa kanya na pagkapanganak ay titigil na ito sa pagmomodelo, bagay na ikinatuwa niya ng husto. Naging masayahin na si Janine. Gayunman, formal pa rin ito pagkaharap na si Jason. Sa puntong yon ay nauunawaan niya ang kakambal. Oh, sabi ng huwag higa ng higa eh. Gusto mo bang manasin ka niyan? Sita niya rito. Pagpasok niya sa pinto ay aktong pahiga na ito sa sofa. Kadarating lang nila ni Aaron. Sinundo siya nito sa office. Ang sakit na kasi ng balakang ko eh. Reklamo nito. Naupo na lang ito sa halip na humiga. Agad niya itong nilapitan. Lumuhod siya sa sahig at hinaplos ang bilog na tiyan ni Janine. How's my baby? Hinagkan pa niya ng paulit-ulit ang tiyan ni Janine. Tapos ay idinikit niya ron ang isang tenga. Madalas niyang gawin yun. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagngingitian ni na Aaron at Janine. Ayan na naman kayo, pinagtatawanan niyo naman ako dyan. Sita niya sa dalawa. Iningusan niya ang mga ito. Itinuloy niya ang paghaplos sa tiyan ni Janine. Di naman si Aaron. Di daw, giit niya. Kumuha na rin kasi kayo ng sarili niyo? Biro ni Janine. Iningusan niya ang kapatid. Ayaw nga eh, salo ni Aaron.
Pero gustong gusto ko na talaga. Matagal na. Nagtawanan pa ang dalawa. Nainis siya bigla dahil pinagkakaisahan na naman siya ng mga ito. Sige, pagtulungan niyo ko. Akala niyo naman natutuwa ako sa ganyang usapan. Pagtatampo niya, binirahan niya ng tayo. Ang plano niya ay pumasok na sa kwarto niya. Ops, walang ganyanan. Mabilis na napigilan ni Aaron sa braso si Julina. Papasok ka na kaagad dun, hindi pa nga tayo nakakapag-usap. Kung mambubus ka rin lang, never mind. Umuwi ka na. Ito naman, nagalit agad. Para binibiro lang eh. Paghingi nito ng dispensa. Gusto niyo mag-exit muna ako? Si Janine. Isa ka pa. Pilit siyang hinila ni Aaron paupo sa sofa. Ba't nga pala ngayon lang kayo? Tanong ni Janine. Galing kasi kami sa department store. Tumingin kami ng mga baby dresses. Naku, ang daming magaganda. Ang cute talaga ng mga damit pambatang nandun. Gusto ko na nga sanang bumili eh. Pinigilan lang ako ni Aaron. Hindi pa naman daw kasi sure kung babae o lalaki yan. Ang hindi niya alam puro white ang balak kong bilhin at saka natigilan siyang bigla. Kasi ay mukhang pigil na naman sa pagtawa ang dalawa. Si Aaron. Basta napunta na kay baby ang usapan, parang pinapalis ang tampo nitong mahal ko eh. Kita mo't ang daling naging in good mood agad. Sabi pa nitong parang nanunudyo. Sinabi mo, kasi naman maliit pa kami, mahilig na talaga si Julina sa mga baby. I think she'll be a good mother. Kumislap kapag daka ang mga mata ni Aaron. Talaga? Mahilig ka sa babies? Kayong dalawa. Talaga wala kayong minamatyagan kundi ako, ano? Masama ba naman kung ma-excite ako sa pamangking ko? Obvious ka kasing masyado, sis. As if gusto mo na ding magkaroon ng sariling baby. Daig mo pa nga ako kadalasan eh. Hindi no, mahal ko lang talaga si baby. Aba, unang pamangkin ko yata yan. Ako, kailan mo ako bibigyan ng unang pamangkin? Malapit na, Janine. Salo naman ni Aaron. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Mas okay yata akong kambal ano? Parang kayo. Sapakin kaya kita dyan. Asik niya kay Aaron. Tipag, pikit ka nga muna sandali. Halikan ko lang tong si twin sister mo. Ang sungit-sungit eh. Palagay ko kulang lang sa halik. Subok! Nakabig siya nito at mabilis na hinalikan sa labi. Saglit lang pero ikinapulan niya yon ng muka. Ngiting-ngiti si Aaron nang bitiwan siya nito. Sisitahin niya sana to nang marinig nila ang katok sa pinto. Tumayo si Aaron at binuksan ang pinto. Si Jason. Anito. Biglang napalis ang masayang anyo ni Janine. Pumormal ulit ito. Patuloyin mo, siya na ang sumagot. Tumuloy si Jason. Binati sila nito. As usual, ay may bitbit itong pasalubong para kay Janine. Tutuloy na muna ako. Paalam ni Aaron. Pare, mauna na ako sa'yo. Sige pare. Ihatid na kita sa labas. Anya. Sumama nga siya sa paglabas ni Aaron. Ang totoo ay gusto lang niyang bigyan ng privacy ang dalawa. Bakit ba kasi ayaw pang sagutin ni Janine si Jason? Sabi mo mahal niya yung tao. Aba syempre, kailangan maghirap naman ng konti yung Jason na yun para naman kahit paano maiangat ni Janine ang pride niya, no? Ganun ba yun? Ganun nga. Kayo kasing mga lalaki, masyado kayong mainipin. Gusto nyo pag nanligaw kayo, sagot agad. Aba, hindi yata pwede yun. Kayo naman kasing mga babae, sobrang pakipot. Gusto naman talaga, aayaw-ayaw pa raw kunwari. Tulad na lang ng isang tao dyan. Aba, nagpapakipot man kami, yun ay dahil gusto lang naming makatsak, no? Paano kung niloloko lang pala kami ng lalaki, tapos pag nakuha na ang gusto, goodbye? Maraming ganun, hindi mo ba alam yun? Kaya tuloy maraming unwed mothers ngayon. Buti na lang natakot ko yung si Jason na yan. At least nakikita kong hindi mabibilang ang sister ko sa mga dalagang ina sa mundo. Ang haba naman na sinabi mo. Bakit ako? Anong ikaw? Hindi naman ako manluloko ha. Mahal naman talaga kita. Kita mo naman, pinaghihintay ko yung trabaho ko dun sa Nevada at ikaw itong inaasikaso ko. Kasi nga mahal na mahal kita. Tapos nagpapakipot ka pa nga dyan. Gusto na niyang matawa ng malakas. Pero pinigilan niya ang sarili. Pero napangiti pa rin siya. Ngingiti-ngiti pa to. Hindi ka na naawa sa akin. Ikaw nga itong gustong-gusto ng magkabibi tapos panay pa ang pakipot mo. Umuwi ka na nga. Hindi bagay sa iyo ang gumaganyan, oy. Sige, uwi. Taboy niya. Mas lalo lang kasi ako nai-inlove sa yung loko ka. Sabi niya sa isip. Ganyan ka naman lagi pag nabubuko ka. Sige, good night na. Yung kiss ko, dali. Nakahalik ka na kanina, no? Tama na yon. Tama na yung isang beses, isang araw. Itinulak niya ito palabas ng gate. Sumimangot bigla si Aaron. Lalo naman itong gumuwapo sa tingin niya. Pakipot. Sukat na sabihin pa nito, sabay ingos. Dinilaan niya ito bilang pang-iinis. Nang umakma itong papasok ulit sa gate, ay binirhan niya ito ng takbo pabalik sa bahay.
Nagtuloy siya sa kwarto dahil napasukan niyang masinsinang nag-uusap sina Janine at Jason sa sala. Sa kanyang silid ay pinagmasdan na lang niya ang picture ni Aaron na nasa side table. Palihim niyang kinuha yun noon sa album ng mga Gonzales at sinabayan pa niya ng halik na walang lubay ang kwintas na bigay sa kanya nito. Ginabi na naman ng uwi sina Aaron at Julina. Pagkasundo kasi ni Aaron sa dalaga ay nag-aya ito sa Parks and Wildlife. Wala itong ginawa kundi ang nakawan siya ng halik kapag naalilingat siya. Sa labas na rin sila nag-dinner. Nadatnan nila sa labas ng gate ang kotse ni Jason. Nandyan na naman pala si... Shhh! Saway ni Aaron. Tapos ay tila pipi itong sumenyas. Susubukan daw nila ang dalawa sa loob. Huhulihin daw nila kung ano ang ginagawa. Nawiwirdohan man ay sumunod na rin siya sa gusto nito. Dahan-dahan itong binuksan ang gate. Walang kaluskos. Tapos ay nag-thumbs up pa ito nang wala silang nalikhang ingay. Tumango siya at nag-thumbs up din. Nanakawan agad siya nito ng halik sa bibig. Pinandilatan niya ito ng mata. Umiling ito bilang pagsaway sa kanya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa bahay. Lakad pusa sila. Kapit kamay. Para silang mga magnanakaw. Pero enjoy naman siya sa kawirdohan ng kanyang mahal. Tiyempong narating nila ang pinto ng bahay nila nang biglang mangate ang ilong niya. Akmang mababahing siya pero naagapan nitong takpan ng kamay ang bibig niya. Naudlot ang kanyang pagbahing. Pinandilatan siya nito ng mata. Iningusan naman niya. Unti-unting itinulak ni Aaron ang pinto. Mula sa siwang ay sumilip siya. Dikit ulo pa sila. Nanlakhe ang mga mata niya sa nakita. Si Janine, pasandal na nakaupo sa sofa, habang pinaliliguan ng halik ni Jason. Sinenyasan siya ni Aaron. Tapos ay dahan-dahan itong isinara uli ang pinto. Hinila siya nito palayo ron. Sa may puno, sa gawing malapit sa gate siya dinala nito. Selos ka? Ba't ako magsiselos? Wala naman akong gusto sa Jason na yun. Iningusan niya to. Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Natutuwa ako para sa kanila. Oo, pero naiinggit? Hindi. Ako, Julina, inggit na. Kailan ba talaga tayo pakakasal? Anong kasal pinagsasasabi mo dyan? Bakit sinagot na ba kita? Kailan yun? Pangiinis niya rito. Hindi pa ba? Kailangan pa ba yun? Pumayag ka na nga dyan, payakap at pahalik sa akin na. Ang daming beses na nga. Ano pa bang sagot ang sinasabi mo? Malay ko sa'yo? Julina, isang tanong, isang sagot. Pakakasal ka ba sa akin o hindi? Seryosong tanong nito. Maotoridad ang tinig. Pag ayoko, anong gagawin mo, Aber? Iiwan kita. Babalik ako doon sa Nevada at babalikan ko doon ang dati kong girlfriend. Tingnan ko lang kung di ka umuha dyan. Ngayon pa lang nito binanggit na may naging girlfriend pala itong Amerikana. Hindi niya alam yun ah. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero gagawin ko talaga yun. Ano? Baka nga tutuhanin, naisip niya. Sige, pag-iisipan ko, sabi na lang niya. Naman? Kailangan pa ba pag-isipan yun? Napakamainipin mo naman. Kasi naman, nagpapakipot ka pa, gusto mo rin naman. Ang yabang mo ah. Magpakasal ka nga mag-isa mo, diyan ka na. Sandali. Nila siya nito sa braso. Babalik ka dun, di nainggit ka lang sa kanila. Dito ka muna. Sige, hindi kita pipilitin kung kailan mo na lang gusto. Ikaw kasi ang kulit mo. Sinabi na nga pag-iisipan na eh. Oo na nga eh. Doon na nga lang muna tayo sa amin. Ayoko nga. Baka kung ano pang masabi sa akin ni Mami. Ano naman ang sasabihin sa'yo nun? Gustong gusto ka nga ni Mami. Basta ayoko. Hindi na nagpilit pa si Aaron. Naupo na lang sila sa hood ng kotse at nagkwentuhan. Ang huling natatandaan ni Julina ay sinundo siya ni Aaron sa office. Tapos ay niyaya siya nitong mag-dinner. Sa class na restaurant siya nito dinala at pilit na pinainom ng ladies drink. Masarap ang lasa. Nakatatlong baso siya. Pero pagdating nila sa kotse, parang bigla siyang inantok. Nabigat ang talukap ng kanyang mga mata. At eto na siya ngayon. Air-conditioned ang silid na yun na hindi niya alam kung saang lugar. Ang natitsak niya ay first class din ang kinaroroonan nila. Pagkatabi sila sa kama ni Aaron. Naisahan siya ng loko. Tinapik niya to sa likod. Nakadapa ito sa pagtulog. Gumising ka sabi eh. Nilakasan niya ang paghampas dito. Nagising si Aaron. Nag-inat ito. Bakit ba? Natutulog ang tao eh. Pulang iya ka? Anong ginawa mo sa akin? Ano? Sumagot ka. Ginawa? Wala pa. Ayoko nang ganun. Gusto ko syempre gising ka rin. Nakakalukong umisi to. Anong wala pa? Anong wala pa? Di ibig mo sabihin talagang may plano kang walang hiya ka? Oo naman. Ikaw kasi pakipot ka pa eh. Kaya nilasing mo ko no? Nilagyan mo siguro ng pampatulog yung ininom ko no? Pinaghahampas niya ulit ito. Ilag naman ng ilag si Aaron. Ikaw tong nakarami ng inom dyan eh.
Para sabihin ko sa'yo, hindi ko nilagyan ng pampatulog ang ininom mo. I swear! Hindi ako naniniwala sa'yo. Walang yaka. Iuwi mo na ako sa amin. Mahal naman, meron bang kidnapper na nagsosoli ng kinidnap? Lalo't wala pang... Hindi na ako natatawa, buisit ka. Tinalikuran niya ito ng higa. Hinapit niya sa katawan ang kumot. Wala nga siyang pagbabagong nadarama sa kanyang katawan. Walang masakit sa kanya. Ngayon siya naniwalang hindi siya pinangahasan ni Aaron. Iginalang pa rin siya nito. Hindi naman siya galit dito. Naiinis lang kasi ay mahal naman talaga niya si Aaron. Sweetheart, huwag ka na magalit oh. Sorry na. Please. Hinaplos-haplos siya nito sa likod hanggang gumapang ang haplos nito sa kanyang balakang. Tinabig niya ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa'yo. Lumayo-layo ka sa akin. Alis dyan. Julina naman. Che, huwag mo akong malambing-lambing at sasapakin kita dyan. Lumayo ka sabi sa akin eh. Sorry na nga. Mahal naman. Mahal? Puisit ka? Akala ko pa naman gentleman ka. Walang yaka din pala. Walang yak. Gentleman ako talaga. Kung hindi, di sana kagabi pa kita. Bakit mo ako kinidnap? Pagtatawanan tayong tsak nito ni na Janine. Sa kanina mami at daddy. Puisit ka. Yun lang bang kinatatakot mo? Mabilis siya nitong kinabig ng yakap. Pumiksi si Jolina pero nagawa pa rin siya nitong daganan. Sorry na, ha? Pagmamakaawa nito. Pakakasal din naman ako sa'yo ah. Kikidnap-kidnap ka pa dyan. Singhal niya rito. Biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Aaron. Nanudyong muli ang mga mata nito. Kitam, pakakasal ka din pala. Nagpakidnap ka pa. Pinagsusuntok ito ni Jolina sa dibdib. Tawa naman ang tawa si Aaron. Tila hindi iniinda ang suntok niya. Natigilan siya sa pagsuntok nang unti-unting bumaba ang mukha ni Aaron. Kasunod nun ay inilapat nito ng madiin ang mga labi sa mga labi niya. Parang pinahid ang inis niya sa halik nitong yun. Sa halik lang nito ay umaamo na siyang parang tupa. Ganun niya ito kamahal. I love you, Jolina. Sabi nito nang bahagyang ilayo ang mga labi. Nang pansamantalang iwan nito ang kanyang mga labi ay mga mata naman nila ang naghinang. Tumatagos ang mga titig nito sa puso niya at sa nadaramang ligaya ay bahagya siyang napangiti kay Aaron. Ngumiti rin ito sa kanya hanggang sa unti-unting naging pilyo ang ngiting yun. Inangat nito ang katawan niya saka unti-unting ibinaba ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Tulad ng isang barahador na pumipinta sa kartada ng baraha. Dama niya ang pag-iinit ng mga pisngi sa bawat pulgadang lumalantad sa kanyang katawan habang hinuhubaran siya nito. Hindi siya tumutol hanggang sa tuluyan ng nahantad ang kanyang kahubaran. Masusi naman pinagmasdan ni Aaron ang alindog niya. Itinakip niya ang dalawang braso sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Masuyo nitong inalis ang mga kamay niyang tumatakip sa kanyang kahubaran. Pagkatapos ay dumagan ito sa kanya. I love you, Jolina. Bulong nito. Nagsimula itong maghubad. Sa sumunod na mga sandali, nadama ni Jolina ang pagmamahal sa kanya ni Aaron. Natuklasan niyang wala nang hihigit pa sa ganong uri ng ligaya. Ligayang pawang mga nagmamahal lang ang may kakayahang makadama. Idinuyan siya ni Aaron sa alapaap. Nagpatangay siya sa ulap na kanlungan ng mga bisig ng kanyang kayakap nang marating nila ang kaganapan. Pagkatapos ay ginawaran siya ng halik sa noo ni Aaron at saka siya niyakap. Pinunasan nito ang luha na naglandas sa kanyang mga pisngi nang hindi niya namamalayan. Magkayakap at tahimik nilang pinahupa ang simbolo ng pag-ibig na kanilang pinagsaluhan. Happy? Bulong nito. Sa halip na sumagot ay mahinang tapik sa dibdib nito ang ibinigay ni Jolina. Pakasalan mo na ako. Nakuha mo na ako eh. Hayaan mo. Pag-iisipan ko. Ano pag-iisipan? Walang yato ah. Pinagsusuntok at pinagkukurot niya to. Tawa ng tawa si Aaron. Siyempre naman, pakakasalan kita. Natakot ka kaagad dyan. Iningusan niya to pero yumakap din siya rito nang kabigin siya nito. Matagal ko nang gustong pakasalan ka, di ba? Umunan siya sa dibdib nito. Pagkway bigla siyang may naalala. Kinapa niya ang leeg. Aaron ang kwintas ko. Don't panic, hinubad ko yung kanina. Nasa bulsa ng pantalon ko. Pag alis natin dito, isusuot ko ulit yun sa'yo. Yun eh kung may isipan kung umalis pa tayo dito. Natatawang tinapik niya ulit ito sa dibdib. Muli siyang umunan doon. Kala ko na wala na eh. Hindi, hinubad ko lang yun para may mapansin ka. Tiningala niya ito at kinunutan ng noo. Ngumuso si Aaron, may itinuro.
Napaawang ang bibig niya pagkakita sa kanyang kamay. May nakasuot na singsing sa kanyang daliri. Kumikislap ang tampok na bato sa ituktok nun. Waring nagmamalaki ang kinang. Aaron? Like it? Pinangiliran siya ng luha. Dinukwang niya ito at masuyong hinagkan sa mga labi. Ang dampi ay pinag-alab ni Aaron. Humihingal na silang pareho, ngunit tila ayaw pa ring tumigil nito. Binawi lang niyang pilit ang kanyang mga labi kaya ito tumigil. Sarap nun ah. Ang sarap mo palang regaluhan. Tatandaan ko yan, mahal. Natatawang bumalik siya sa pagkakaunan sa dibdib nito. Inalaga siya ng haplos ni Aaron. Aaron, marami akong tantrums at sumpong na alaga sa katawan. Baka hindi mo magustuhan. Sanay na ako sa sumpong mo. Alam ko na rin kung anong dapat kong gawin pag sinumpong ka ng talangka sa ulo mo. Minsan madaling uminit ang ulo ko. Di pa lalamigin ko. Alam ko naman kung paano gawin yun, sweetheart. At saka, napakaiyakin ko rin. Pag nasigawan nga ako at saka sumama ang loob ko, naiiyak na agad ako. Kayang-kaya kitang patahanin. Ilang beses na rin kitang pinatahan, di ba? Ako pa nga ang nasasarapan. Ano pa ba marireklamo ko? Aaron, wag mo ko lolokohin. Mahalin lang ang gusto kong gawin sa'yo. Alagaan, protektahan at pasayahin. Yun lang, mahal. At saka nga pala, syempre, yung parting yun ang pinaka-syempre. Kahit napakipot ako? Yun nga sa totoo lang ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo eh. Hindi mo ba alam yun? Talaga? Ang kulit! Aaron, pakipot ako pero si Janine mapagbigay. Naisip niyang subukan ang feelings nito kahit nasubok na niya talaga. Kaya nga ayoko sa kanya. Os, malay ko ba? Magkamukha yata kami ni Janine. Kahit ba? Iba si Julina kay Janine. Hindi nalilito ang puso. Di ba yun ang sabi mo kay Bayaw? Walang yaka. Nakatikim ulit ito ng kurot. At nakikinig ka pala ng lagay na yon, ha? Di ba sabi ko sa'yo, I'll stay within hearing distance. At bakit naman kita pagkakatiwala basta sa Jason na yun? Karibal kong mortal yun sa'yo. Ano ko, sira? Di oy. Natawa si Julina. Dumapa siya para magkaharap sila. Gusto niyang makita ang mga mata ni Aaron na siyang unang umakit sa kanya. Mahal mo ba ako talaga? Mahal na mahal. Sige, payag na akong pakasal sa'yo. Aba, di ba? Sabi ko pag-iisipan ko pa kung pakakasalan kita. Di ba? Pinagkukurot niya to ng walang humpay. Nagpagulong-gulong sila sa kama. Kurutan na nauwi sa yakapan. Nagtagpo ang mga labi nila sa mainit na halikan. Hanggang sa tuluyang maglagablab ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kinabukasan na ng hapon sila lumabas ng hotel na yon sa Makati. Dahil malaki na ang tiyan ni Janine, nahihiya na itong humarap sa pari. Minabuti nila ni Jason na sa West na lang muna magpakasal. Naghihiya itong magmarcha sa aisle na bombo, katwiran ni Janine, na kinontra noon ni Jason. Wala raw dapat ikahiya pag nagmamahalan. Kaya natsak ni Julina na talagang mahal na nito ang kanyang kakambal. Siya ang lumakad sa aisle habang naghihintay si Aaron sa may altar. Pagkaraan yon ng isang buwan mula nang may maganap sa kanila. Hindi ito pumayag na hindi sila makakasal. Grande ang kanilang kasal. Sa hotel ginanap ang reception. Sa mismong hotel kung saan siya dinala ni Aaron nung kunwari kinidnap siya nito. Doon din ito iginiit na mag-honeymoon sila. Para raw reenactment, sabi pa ng loko. May mangilan-ngilan pang bisita ay sukat na hinatak na siya ni Aaron sa kanilang honeymoon suite. Natawa si Janina sa bilis ng kilos nito. Nagawa agad siyang hubaran ng lalaki. Ano ka ba naman? Dahan-dahan ka nga dyan. Kita mo muntik ka ng mapatid. Mula sa banyo ay halos takpuhin siya nito sa kama. Kasi naman, oo na! Kapwa na sila natangay nang biglang tumunog ang cellphone. Aaron, let it ring hanggang magsawa. Baka importante yun. Napipilitang bumangon si Aaron. Dinampot nito ang phone. Si Mommy, si Janine daw manganganak na. Napabilis ang bangon niya. Pinagbihis niyang pilit si Aaron. Pumayag ito pero bubulong-bulong. Agad nilang tinungo ang ospital na pinagdalhan kay Janine. Nakapanganak na ito pagdating nila. Nasa tabi na nito ang baby. Lalaki ito at si Jason ang mas kamuka. Panay ang halik ni Jason sa mag-ina nito. Tila wala itong pagsidlan ng tuwa. Ganon din ang mommy at daddy nila. Tuwang-tuwa ang mga ito sa apo. Hindi na rin niya malayuan ang baby. Nasasabik siyang kargahin nito. Ganyang okay na naman na si Janine, siguro na may pwede na tayong umalis, sweetheart. Sabi ni Aaron. Nagkatawanan ng mga naron. Ikaw naman kasi wrong timing ang panganganak mo. Pabirong sisi pa nito kay Janine. Aba, mali ko ba ngayon lalabas ang baby ko?
Ganting biro ni Janine. Bigla siyang hinila ni Aaron. Gagawa tayo ng ganyan. Dalawa pa. Diyan na kayo. Dinig pa nila hanggang sa labas ng silid ang tawanan ng kanilang mga naiwan. Pagdating nila sa suite, ay teleponok agad ang nilapitan ni Aaron. Hinugot nito ang cord nun. Mahirap na. Baka tumunog na naman yan eh. Natawa si Jolina. Nagpaubaya na lang siya nang pangkuin siya nito at ihiga sa kama. Damang-dama niya ang pagmamahal ni Aaron. Nakakatsak siyang kailanman ay hindi ito malilito pagkat tanging para sa kanya lang ang puso nito at para lang dito ang puso niya.